Celabox. Si Sheila Garcia. Lumaki sa probinsya at lumuwas ng Maynila para mamasukan bilang laundry staff ng isang hospice care. Sa pagtatrabaho roon, may batang babaeng pasyente ang napamahal sa kanya. Subalit nalungkot siya nang nalamang may balak ipa-demolish ng CEO ang building na si Gabriel Sandoval, ang lalaking nabuhusan niya ng tubig noon habang naglalaba. Sinundan niya ito sa restaurant. Nakiusap na huwag ituloy ang plano nang biglang sumulpot ang lola't napagkamalan siyang mapapangasawa ng apo hanggang sa nagkaroon sila ng kasunduan ni Gabriel. Sa loob ng 1-year contract marriage, 1 taon ding mai-extend ang hospice care. Ngayong mag-asawa na sila'y sinasama ni Sheila si Gabriel sa lahat ng gustong puntahan ng mga pasyente katulad ng Zoot Amusement Park para mag-enjoy sa huling sandali ng mga ito sa mundo. Ngayong napamahalang mga pasyente kay Gabriel, hindi na ba matutuloy ang pag-demolish ng building kapag natapos ang contract marriage nila? At hahantong pa ba sa never-ending love story ang pagsasama nila? Iha, Sheila, baka gusto mong tumaya sa palaro ko. Halika na, mamaya ka na magsampay sa mga nilabhan mo. Baka manalo ka pa rito. Nang narinig ni Sheila ang sinabi ng isang matandang pasyente na si Aling Puring, ay napahinto siya sa paglalakad ng napadaan sa lounge area. Naibaba niya pang dalang isang balde na naglalaman ng mga puting kumot at pundang nilabhan. Ano po ang nilalaro niyo, Aling Puring? Kuryosong tanong ni Sheila nang lumalapit siya sa mga pasyenteng nagkukumpulan. Nagpapalaro ng color game si Aling Puring. Sumali ka na rin, Sheila. Baka manalo ka pa ng triple color, di may pang merienda ka na. Nakangiting sad naman ni Thea sa kanya. Isa rin sa mga pasyente at naging kaibigan niya. Pansin niya na may maliit na laruang color game si Aling Puring. May ilang mga pasyente, nurses at social workers pang sumali para tumaya. Parang naging perya biglang hospice care serenity ngayon, kaya hindi pa naiwasang mapatawa at mapailing si Sheila. Aba, Aling Puring, ang saya naman po ng palaro niyo. Natatawang sad ni Sheila sa matanda. Iha, isang kasiyahan lamang naman ito para may libangan kami rito. Tugon ni Aling Puring, ang banker ng color game. Napangiti si Sheila at pansin niya na masayang-masaya ang ilang mga pasyente sa pagtataya sa palaro ni Aling Puring. Pero hindi niya pa rin maiwasang malungkot dahil sa kabila ng mga ngiti nito ay may mabigat na pinagdadaanan at bilang na lamang ang mga natitirang araw sa mundo. Kaya nandito ang mga pasyenteng ito sa Hospice Care Serenity. Ang isang hospice care pala ay nagbibigay ng serbisyo para sa mga pasyenteng may terminal illness o sakit na hindi na magagamot na kahit ng anumang medical care, kaya isa sa mga layunin nito ang pagbibigay ng kapayapaan at kasiyahan sa huling sandali ng mga ito sa mundo. Oh, tumaya na kayo ulit! Pili na lang kayo ng kulay! Masayang sigaw ni Aling Puring. Si Sheila naman ay nakisabay na rin sa kasiyahan ng mga pasyente, kaya tumaya na rin siya sa kulay red sa halagang 10 pesos. Tuwang-tuwa pa siya nang naging triple color red ang resulta. Ayos ka, Iha! Unang taya mo pa lang, triple color na agad. Meron ka ng 30 pesos pang merienda. Masayang sad ni Aling Puring at sabay ibinigay ang 30 pesos sa kanya. Nako, maraming salamat po. Swerte lang po ako siguro ngayong araw. Tugon ni Sheila sa matanda. Dahil nanalo at nag-i-enjoy naman siya sa laro ay tumaya ulit siya. Tawang-tawa nga silang lahat sa tuwing may nananalong double or triple color. Sa Hospice Care Serenity ka lang yata makakakita ng mga pasyenteng naglaro muna ng color game bago sumama kay kamatayan. Pero at least, masaya sila sa mga huling sandali nila. Subalit ilang sandali lamang ay natigil ang paglalaro nila sa lunch area nang biglang may lumapit na isang nurse. Itigil niyo muna ang paglalaro niyan. Papunta na raw dito si Mr. Sandoval para mag-monitor. Sigaw nga ni Nurse Lara sa kanila. Naalerto naman ang mga empleyado na
nakikitaya sa color game ni Aling Puring. Kaya ang ilang nurses at social workers ay bumalik sa kani-kanilang trabaho, pati ang mga pasyente ay bumabalik din sa kani-kanilang room. Aalis na rin sana si Sheila para bumalik sa trabaho pero napatigil siya nang nagsalita si Aling Puring. "Sheila, iha, mamayang hapon pagkatapos ng trabaho mo, sumali ka ulit sa amin ha." Sambit ng matanda at kinindatan pa siya nito. "Opo, Aling Puring, sasali po ulit ako mamaya." Tugon niya sa matanda at umalis na nga ito sa harapan niya para bumalik na rin sa room nito. Napatawa at napailing na lamang si Sheila. Si Sheila Garcia pala'y 26 na taong gulang. Mabait at masipag. Lumaki sa probinsya at lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran at mamasukan bilang laundry staff ng Hospice Care Serenity. Nag-iipon siya ng pera para makabalik sa kolehiyo, sa susunod na pasukan at nang matulungan ang pamilya sa probinsya. Pagdating naman sa pisikal na kaanyuan, ay maamong-maamo ang muka. May pagka-half moon ang mga mata. Katamtaman ng tangos ng ilong. Hugis puso ang labi at kapag ngumingiti siya, ay may lumalabas na dimple sa kaliwang pisngi. Kulay itim ang buhok na hanggang balikat lamang. Kulay morena naman ang kaniyang balat. At ang katangkaran niya'y umaabot lamang ng 5'3". Mabuti nilang mainit ang panahon ngayon kaya't matutuyo agad ang mga ito. Sambit ni Sheila. Kasalukuyang nasa likod ng building si Sheila para magsampay sa mga nilabhan niyang mga puting kumot at punta. Kahit may dryer machine naman sa laundry area, ay naisipan pa rin niyang magsampay sa labas para makatipid ng kuryente. Nang natapos siya sa pagsasampay ay may natirang tubig sa balde. Kaya nang tinapon niyang laman, ay laking gulat lamang niya na may nabasa pang lalaki sa ginawa niya. Akala niya, walang dadaan dahil nasa likod naman siya ng building. Pero heto, kaharap niya ang isang lalaking nabasa niya na nakasuot pa ng corporate attire. Pansin ni Sheila na may katawagan ng lalaki sa kabilang linya, pero naibaba nito ang cellphone dahil sa ginawa niya. Napapikit pa ito ng mariin at napamura bago siya galit na binalingan. "Miss, wala ka bang mga mata? Hindi ka ba marunong tumingin muna kung may dadaan?" Galit na sad ng lalaki sa kanya. Napalunok ng laway si Sheila at halos pagpawisan na rin. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Kung gusto niyo pong matuyo agad ang... Hindi natapos ni Sheila ang sasabihin nang sumulpot si Doc Gina, isang palliative care physician at matagal ng empleyado sa Hospice Care Serenity. "Sir Gabriel, pinaghahanap niyo raw ako. Diyos ko, sir, anong nangyari sa inyo? Ayos lang ho ba kayo? Bakit basa kayo? Hindi naman umuulan ng panahon ngayon na." Gulat na sad pa nito nang nakita pang basa si Gabriel. Pero napabaling lamang ito kay Sheila nang nakitang may hawak itong balde. "Sheila, anong ginawa mo kay Mr. Gabriel Sandoval? Binuhusan mo ba siya ng tubig?" Nang narinig yun ni Sheila ay napatakip siya ng bibig dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan nang nabuhusan niya pala ng tubig ay ang CEO ng Hospice Care Serenity. Todo na rin ang kaba ng dibdib niya ngayon. Sir, pasensya na talaga. Hindi ko po sinasadya. Sana patawarin niyo po ako." Paghihingi ng tawad ni Sheila nang nanginginig pa ang boses. Naipalandas muna ni Gabriel ang palad sa rurok ng basang buhok bago nagsalita. "Ano pang magagawa ko, miss? Binasa mo ng suot ko." Mariin na pananalita nito sa kanya. Si Gabriel Sandoval ay 30 taong gulang, ang CEO ng Hospice Care Serenity. Mula sa mayamang pamilya, aside sa hospice care, ay meron din silang sariling ospital na ang kanyang mga magulang ang may-ari. Kung kikilatisin, gwapo ang itsura. Malalim ang mga mata na may pagkasingkit ng konti. Makinis ang mukha na para bang hindi tinubuan ng kahit isang tigyawat. Makapal ang 2 kilay, matangos ang ilong, at mapula ang labi. Tamang pagkakahugis ng panga, matipuno ang pangangatawan at ang katangkaran nito ay umaabot ng 6'1". Sa madaling salita, ubod ng karisma at lakas ng dating nito. "Miss, kung mangyari ulit to, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo."
Mariin na dagdag ni Gabriel sa kanya bago ito unang umalis. Napailing na lamang si Doc Gina sa kanya bago sumunod na rin sa pag-alis ng CEO nila. Nang naiwan siyang mag-isa sa likod ng building, ay napasabunot ng buhok si Sheila dahil sa nakakahiyang nagawa niya. "Sheila, ano bang ginawa mo? Bakit mo naman nabuhusan ng tubig ang CEO niyo? Paano kung tanggalin ka niya sa trabaho?" Naiiyak pang sambit ni Sheila sa sarili. Ilang sandali lamang ay bumalik na rin siya sa loob ng building para pumunta sa laundry area. Problemado pa siya nang bumalik sa loob pero nang napadaan siya sa isang opisina, ay biglang napahinto siya nang nakarinig ng mga boses. Bahagyang nakabukas pa ang pintuan kaya pasimpleng napasilip siya sa loob. I'm sorry, Doc Gina, but this is my final decision. Kaya ako pumunta dito para sabihin yun sa'yo. Seryosong baling ni Gabriel sa doktora. Kumunot ang noo ni Sheila sa kaniyang narinig. Pero nang narinig niyang sinabi ni Doc Gina ay nanlaki lamang ang mga mata niya. "Sir Gabriel, bakit? Bakit na plano niyong ipademolish itong hospice care sa susunod na buwan para gawing hotel?" Hindi ko na nakikitaan na kikita pa ito. Kaya naisipan kong ipademolish na lamang sa susunod na buwan para gawing hotel. Sagot naman ni Gabriel sa doktora. Nang napansin ni Sheila na mapapatingin sa gawin ng pintuan si Gabriel, ay agad na siyang umalis. Nang makalayo sa opisina ay napatulala na lamang siya sa mga narinig. Hindi niya inaasahan na may plano palang ipademolish ng CEO ang Hospice Care Serenity sa susunod na buwan para gawing hotel. 3 buwan pa lamang naman siya nagtatrabaho bilang laundry staff pero napamahal na sa kanya ang halos lahat ng pasyente rito. Saksi rin siya sa masasayang bonding moments ng mga ito. Kaya naman pagsapit ng gabi ay naisipan ni Sheila na kausapin si Gabriel bago siya umuwi sa apartment para makiusap na huwag ituloy ang planong pag-demolish ng building. Doc Gina, nasaan po si Sir Gabriel?" Tanong ni Sheila rito nang magkasalubong sila sa ground floor. "Kalalabas lang ng building. Pauwi na yun si Sir Gabriel. Bakit mo na itanong?" Tanong ng doktor sa kanya. Bago pa makasagot si Sheila, ay nahagilap na ng mga mata niya si Gabriel sa parking lot. "Sige po, maraming salamat, Doc Gina." Mabilis na sad niya bago lumabas na rin ng building para puntahan sa parking lot si Gabriel. Nang nakarating siya sa parking lot ay saktong nakasakay na sa loob ng kotse si Gabriel. At umalis na agad ito kaya walang choice si Sheila kundi ang pumara ng taxi. "Kuya, sundan niyo lang po ang kulay asul na kotseng yun." Saad ni Sheila sa driver nang nasa loob na rin siya ng taxi. Makalipas ang 30 minuto ay huminto ang kotse ni Gabriel sa tapat ng isang mamahaling restaurant kaya napahinto na rin ang sinasakyan niyang taxi. Nagbayad muna siya ng pamasahe sa driver bago lumabas ng sasakyan. Nasa loob na agad si Gabriel kaya't pumasok na rin siya. Umupo ito sa unahan sa pandalawahang mesa at mukhang wala itong kasama kaya't walang pag-aalinlangang lumapit siya rito kahit todo na ang kaba ng puso niya. "Hi, Sir Gabriel. Good evening. Dito na po ako uupo sa table niyo para hindi kayo nag-iisa." Nakangiting sad ni Sheila at sabay umupo sa harapan nito na parang hindi niya nabuhusan ng tubig kanina si Gabriel. Nagulat naman si Gabriel sa biglaang pagsulpot niya at naibaba nga sa mesa ang hawak nitong menu nang nakita siya. Napabuga pa ito ng tawa at napaayos ng necktie bago siya binalingan. "Miss, pagkatapos mo kong buhusan ng tubig kanina, may gana ka pa talagang magpakita ngayon sa harapan ko?" Inis na usal ni Gabriela. "Pasensya na sir, ang kapal talaga ng mukha ko ngayon." Sagot ni Sheila. "Gusto lang talaga kitang makausap ngayong gabi sir." Dagdag pa niya na ikinailing ni Gabriela. "Miss, dediretsuhin na kita. Kung may gusto ka sa akin, itigil mo na yan dahil hindi kita magugustuhan. You're not my type." Direktang sad ni Gabriel sa kanya. Nang narinig yun ni Sheila, ay napanganga siya sa gulat. Hindi niya akalain na may pagkadilulu palang CEO nila. "Sir, hindi ako pumunta rito para..."
Natigil lamang sa pagsasalita si Sheila nang may lumapit na isang babaeng waitress sa table nila. Good evening, ma'am, sir. May I take your order? Si Gabriel ang unang umorder at nang nailista na rin ng waitress ang order nito, ay napabaling naman ang waitress sa kanya para kunin ang order niya pero nahihirapan siyang pumili ng pagkain dahil ang mamahal ng mga presyo. Miss, 1 cup of rice lang sa akin. Magkano palang kanin niyo rito? 50 pesos po for 1 cup of rice, ma'am. Nagulat naman si Sheila sa kaniyang narinig. 50 pesos? Pang 1 kilong bigas na yun ah. Hindi pa makapaniwalang sambit ng isip niya. Pero naalala niyang hindi pala ito karinderya, kaya't ngumiti na lamang siya. Sige miss, 1 cup of rice lang sa akin at saka service water na rin. Thank you. Saad niya sa waitress. What about a dish, ma'am? Hindi na miss. Kanin lang sa akin. Nakangiting tugon niya rito. Napakunot noon naman ang waitress sa kanya pero sa huli, ngumiti lang ito bago umalis sa table nila para ihanda ang kanilang mga in-order. Ngayon lang ako naka-encounter na kanin lang ang in-order dito. Napapailing na sad ni Gabriela. Sir, magkaiba po tayo ng estado. Mayaman ka't mahirap ako. Sa isang tulad ko na mahirap, mahalaga sa akin ang pagtitipid ng pera. Sagot ni Sheila. Kung nagtitipid ka pala ng pera, dapat sa mumurahing restaurant ka sana pumunta. Magsasalita na sana si Sheila pero hindi niya naituloy nang bumalik na rin ang waitress sa table nila. Umalis naman agad ito nang naiserve sa mesa ang mga pagkain. Kung 1 cup of rice lang sa kanya, yung kay Gabriel naman ay grilled steak with garlic butter at meron ding dessert na chocolate lava cake. Makakakain na rin ako sa wakas. Excited na sambit ni Sheila at kinuha niya ang lunchbox sa loob ng maliit na backpack niya. Meron pa naman siyang natirang ulam na ginisang sardinas na may itlog kaninang tanghali, kaya may ulam pa siyang natitira. Sir, baka gusto niyo? Nakangiting pag-aalok ni Sheila sa CEO nilang nasa harapan niya. Napatigil nga ito sa paghiwa ng grilled steak para mag-angat ng tingin sa kanya. Kumunot pa ang noo ni Gabriela. Ano yan? Kuryosong tanong nito. Ginisang sardinas na may itlog. Mabuti na lang, may natira pa akong ulam kaninang tanghali kaya't ito na rin lang ang ulam ko ngayong gabi. Tikman niyo na po sir, masarap to. Nakangiting sad ni Sheila habang hawak ang kutsara na may laman ang ulam niya. Ayos lang miss, baka magkulang. Bago pa natapos ni Gabriel ang sasabihin, ay agad nang naisubo ito ni Sheila sa kaniyang bibig. Nagulat naman si Gabriel at walang nagawa kundi nguyain ang pagkaing sinubo ni Sheila sa bibig niya. Kumusta sir? Masarap di ba ang ginisang sardinas na may itlog? Nakangiting tanong ni Sheila. Nga pala sir, gusto ko lang pong klaruhin ang sinabi niyo kanina. Hindi po ako nagpunta rito dahil may gusto po ako sa inyo. Dahil sa sinabi niya ay halos mabilaukan na si Gabriel, kaya agad niya itong inabutan ng tubig. Sir, ayos lang po ba kayo? Pag-aalala pa ni Sheila. Nang nahimasmasan si Gabriel, ay doon lang ito nagkaroon ng lakas magsalita. Kung ganun, bakit mo ko sinundan dito? Nauutal pang tanong ni Gabriela dahil parang napahiya siya kanina dahil akala niya may gusto ang dalaga sa kanya. Napaayos muna sa pagkakaupo si Sheila bago ibinuka ang bibig. Pasensya na sir pero narinig ko po kayo kanina ni Doc Gina. Nag-uusap sa loob ng opisina at may balak po kayong ipademolish ang Hospice Care Serenity next month para gawing hotel. Sir, nakikiusap po ako sa inyo na kung pwede, huwag niyo nang ituloy ang plano niyo. Paano ng mga pasyente? Doon na lang nila ini-enjoy ang mga huling araw nila kasama ang mga pamilya nila. Tapos ipagkakait mo pa sa kanila? Napailing lang si Gabriel sa mahabang sinabi niya. Miss, ako ang CEO, kaya ako ang masusunod kung ano ang gusto. Napahinto bigla sa pagsasalita si Gabriel nang may sumulpot sa table nila. Hindi niya pa inaasahan na ang lola niyang bubungad sa kanila. Apo, Gabriel, hindi ko alam na
May kadate ka pala ngayong gabi. Ang sweet niyo namang tignan. Nagsusubuan pa kayo kanina. Siya na bang sinasabi mong fiancé na ipapakilala mo sa araw ng kaarawan ko next week? Nakangiting sad ni Mrs. Nora Sandoval, ang lola ni Gabriel, 65 taong gulang. Nandito rin pala ito sa loob ng restaurant. Nanlaki naman ang mga mata ni Sheila sa narinig mula sa matanda. Nagkakamali po. Hindi natapos ni Sheila ang sasabihin nang biglang tumayo mula sa pagkakaupo si Gabriel. Lumapit pa ito sa kanya at hinawakan ang braso niya kaya't napatayo siya. Nabigla pa siya nang hinapit nito ang bewang niya kaya halos magkadikit na ang katawan nila. Naguluhan siya sa kinikilos ni Gabriel pero mas naguluhan siya nang nagsalita ito. Yes, Pula. Siya po ang fiancé ko. Saad nga ni Gabriel na ikinagulat ni Sheila. Si Gabriel naman, walang nagawa kundi ipakilala si Sheila sa lola bilang fiancé. Dahil matagal nang sinabi ng lola niya na kapag wala pa siyang may papakilala na mapapangasawa, ay maaaring mapunta sa ibang mana na dapat ipapangalan sa kanya. Sir, anong pinagsasabi niyo? Gulat na bulong ni Sheila. Miss, sakyan mo na lang ang sinabi ko. Kung hindi mo sana ako sinundan dito, hindi ka mapagkakamala ng lola ko na fiancé kita. Bulong naman ni Gabriel sa kanya nang nakahawak pa rin sa bewang niya. Aba, iho, ang simple at ganda pala ng fiancé mo. Ano palang pangalan mo, iha? Nakangiting sad ng matanda kay Sheila kaya natigil ang bulungan nila para balingan ito. Dahil sa binulong ni Gabriel sa kanya, ay wala siyang choice kundi sakyan na lamang ang sinabi nito. Yes po, ako po si Sheila, ang fiancé ni Gabriel. Nauutal pang pagpapakilala niya sa matanda. Nice meeting you, iha. Ako nga pala si Nora Sandoval, ang lola ni Gabriel. Mabuti na lang may naipakilala na rin siyang mapapangasawa niya. Hindi na rin ako makapaghintay na magpakasal kayo para mabigyan niyo ako ng maraming apo. O siya, maiwan ko na kayo para ituloy na rin ninyo ang date niyong dalawa. Nakangiting sinabi ng matanda. Nagbeso pa ito sa kanila bago tuluyang lumabas ng restaurant. Nang nakalis na rin ang matanda ay binitawan ni Gabriel ang bewang niya. Bumalik ito sa pag-upo kaya't bumalik na rin siya sa kaniyang pwesto. Magsasalita na sana siya pero hindi niya naituloy nang naunahan siya ni Gabriel. Regarding sa sinabi mo kanina, bakit hindi tayo magkaroon ng kasunduan? Kapag pumayag ka sa 1-year contract marriage, i-extend ko ang hospice care serenity ng 1 taon. What do you think, Sheila? Nagulat naman si Sheila sa naging offer ni Gabriel. Kung papayag nga siya sa gusto nito, ay magtatagal pa ng 1 taon ng hospice care serenity. At sa loob ng 1 taong pag-aasawa nila, ay pwede niya pang mabago ang isip ng Gabriel na huwag ituloy ang pag-demolish ng building kapag natapos ang 1-year contract marriage nila. Nang naisip yun ni Sheila ay napangisi siya ng malapad. Pumapayag po ako, sir, sa offer niyo. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Sheila. That's great. I will immediately process our wedding next week. Saad naman ni Gabriel sa kanya. Ngumiti si Sheila. Gagawin nga niyang lahat para sa mga pasyente sa hospice care serenity para hindi matuloy ang pag-demolish ng building. Nang ikinasal na rin sila, ay hindi pa inaasahan ni Sheila na reregaluhan sila ng isang malaking bahay ng lola ni Gabriel. Kaya nagkaroon pa ng housewarming party. Iha, iho, sana magustuhan niyo itong regalo ko sa kasal niyo. Punan niyo ito ng puno ng saya at pagmamahal kasama ang mga magiging anak niyo. Saad ni Lola Nora sa kanila. Maraming salamat po sa regalo niyo, Lola. Hindi na rin po kami makapaghintay ng asawa ko na magkaroon ng anak para bumuo ng isang masayang pamilya. Nakangiting sinabi ni Gabriel sa lola nito bago binalingan si Sheila sa tabi ng magkahawak kamay pa sila. Pilit ngumiti naman si Sheila nang humarap siya sa matanda para sakyan ang pagpapanggap nilang dalawa ni Gabriel bilang mag-asawa. Maraming salamat din po, Lola, sa regalo niyo. Huwag po kayong mag-alala.
Pupunan po namin ng masasayang alaala ang bahay na to. Nakangiting sambit naman ni Sheila sa matanda. Kasalukuyang nasa sala sila ngayon habang nagiinuman at nagkakaraoke kasamang ilang mga kamag-anak ni Gabriela. Si Sheila'y nakisabay na rin sa kasiyahan pero makalipas lang ng isang oras, si Gabriel na nasa tabi niya ay parang tinamaan na ng alak dahil panay ang pagpikit ng dalawang mata nito sa tuwing umiinom ng alak. Iha, lasing na yata ang asawa mo. Mas mabuti nang umakyat na kayo para makapagpahinga na rin kayo sa loob ng kwarto nyo. Kami nang bahala rito. Saad ni Dina, ang ina ni Gabriela. Kumindat pa ito sa kanila bago binalik ang pansin sa pagkanta ng Bed of Roses by Bon Jovi. Ang ilan pang mga kamag-anak ni Gabriel ay tinutukso sila habang paakyat sa pangalawang palapag. Dinaanan na nga lamang ni Sheila sa tawang mga tukso nito, pero pahirapan naman sila sa pag-akyat ng hagdan. Sir, ang bilis niyo namang malasing at ang bigat niyo pa. Pagrereklamo ni Sheila at hawak niyang bewang ni Gabriela para alalayin ito sa pag-akyat. Pero, ang gwapo ko pa rin naman hindi ba? Lasing na sambit ni Gabriel na ikinatawa at iling na lamang ni Sheila. Lasing na talaga kayo, sir. Mas mabuti nang itulog niyo na lang yan. Usal niya. Nang nasa tapat na sila ng isang kwarto, ay binuksan ito ni Sheila. Pagpasok nila sa loob ay agad niyang inihiga si Gabriel sa king-sized bed. Siya na rin mismo ang naghubad sa suot nitong sapatos. Nang iniayos niyang comforter sa bandang dibdib nito, ay natigil lamang ang tingin niya sa maamong mukha ni Gabriel. Nakapikit na rin ang dalawang mata nito. Mas gwapo pala kayo, sir, ng malapitan. Manghang sambit ni Sheila habang pinagmamasdan ang mukha ni Gabriela. Nang naayos din niya ang comforter sa katawan nito, ay tumayo na rin siya ng maayos. Maiwan ko na po kayo, sir, para makapagpahinga na rin kayo ng maayos. Mahinahong sambit ni Sheila at hahakbang na sana para iwan sa loob ng kwarto si Gabriel, pero nagulat lamang siya nang biglang hinawakan nito ang pulsuhan niya at sabay hinigit ng malakas, kaya sa hindi sinasadya ay napahiga siya sa tabi nito. Saan ka pupunta? Napapaos na tanong ni Gabriel sa kanya nang nakapikit pa rin ang dalawang mata. Magkaharap sila ngayon ng nakahiga sa kama at si Sheila naman ay hindi makapaniwala na gising pala si Gabriel. Akala niya natutulog na ito dahil sa tama ng alak. Pupunta na sana ako sa kabilang kwarto para matulog na rin. Nauutal pang sagot ni Sheila dahil hawak pa rin ito ang pulsuhan niya. Kumalabog lang biglang dibdib niya nang idinilat ni Gabriel ang kaniyang mga mata at nagkatinginan sila. Nandito sa loob ng bahay ang pamilya ko. Baka magtaka pa sila kung nasa ibang kwarto ka. Kaya dito ka na rin matulog. Seryosong sambit nito sa kanya. Ayos lang, sir. Hindi naman malalaman ng pamilya niyo dahil nasa ibaba. Hindi natapos ni Sheila ang sasabihin nang marahang lumapit si Gabriel sa kanya para maisali ang katawan niya sa comforter. Don't worry, wala akong gagawing masama sa'yo, kaya matulog ka na rin. Sambit pa nito nang pinikit ulit ang mga mata. Si Sheila naman ay hindi mapakali sa posisyon nila ni Gabriela. Kinasalang sila kanina at ganito na agad sila kalapit sa isa't isa. Mahihirapan yata siyang makatulog ngayong gabi dahil kaharap niya pa ang CEO nila. Pero mabuti na lang, hinilas siya ng antok dahil siguro sa konting nainom niyang alak kanina kaya't nakatulog na rin siya. Kinabukasan, nagising lamang si Sheila nang tumama sa mukha niyang sinag ng araw mula sa nakabukas na bintana. Napangiti pa siya nang naramdaman na parang may kayakap siyang isang malambot na unan. Pero pagdilat ng mga mata niya, ay nagulat na lamang siya nang napansing na kayakap pala siya ng mahigpit kay Gabriela. Ganon din si Gabriela, nakayakap ito sa kanya. Nang nagising na rin ito ay nagtama pang mga mata nila at parehas pa silang nagulat sa isa't isa. Dahil sa gulat ay parehas pa silang napabangon mula sa pagkakahiga sa kama. Bakit nakayakap ka sa akin? Anong ginawa mo sa akin kagabi? Gulat na tanong ni Gabriel sa kanya habang yakap ang sarili. Nang narinig yun ni Sheila ay bumilog ang bibig niya. Sarkastikong napatawa pa siya. Aba sir,
Baka nakakalimutan nyo. Nakayakap ka rin sa akin. Kung makapagsalita ka naman po dyan parang ginahasa kita. Alam kong gwapo ka at kahit magubad ka pa sa harapan ko, hindi kita pagnanasahan. Inis na usal ni Sheila at nakapamewang na rin. Namangha naman si Gabriel dahil sa sinabi niya. Napabuga pa ito ng tawa bago dahan-dahang lumalapit sa kanya. Oh, bakit lumalapit ka ngayon? Anong binabalak mo ha? Natatarantang tanong ni Sheila na kanina lang ay ang tapang-tapang niya. Kinabahan pa siya nang napansin ang seryosong mukha ni Gabriel pero ang ikinagulat lamang niya ay nang hinubad nito ang puting damit na pang-itaas. Kaya lantad tuloy ang matitipon ng dibdib nito sa harapan niya. Sir, baliw ka ba? Bakit nagubad ka sa harapan ko? Baka nakakalimutan mo, nagpapanggap lang tayong mag-asawa. Isusuko ko lang to sa lalaking totoong asawa ko, no? Gulat at natatarantang usal ni Sheila habang napapaatras na rin hanggang sa tumamang likod niya sa pintuan. Napalunok pa siya ng laway nang napansing walang tigil pa rin ang paglapit ni Gabriel sa kanya. Kapag lumapit ka pa sa akin, sir, masasapak talaga kita kahit CEO ka pa ng pinagtatrabahuhan ko. Pagbabanta ni Sheila pero si Gabriel ay napatawa lamang sa sinabi niya. Nang nasa harapan na rin niya si Gabriel ay halos pagpawisan siya. Napapikit pa nga siya at inihanda ang sarili sa gagawin kung may masamang gagawin man si Gabriel sa kanya. Pero hindi niya inaasahan ng maririnig ng nagsalita ito. Isuot mo tong damit ko bago ka lumabas ng kwarto. Nasirang strap ng damit mo. Napapaos na bulong ni Gabriel nang marahang inilagay ang hinubad na puting damit nito sa tapat ng dibdib niya. Nang idinilat niyang mga matay, wala na si Gabriel sa harapan niya. Lumabas na agad ito ng kwarto kaya naiwan siyang mag-isa. Nagulat nga siya nang napansing sira pa lang isang strap ng spaghetti strap top niyang damit. Kaya't medyo naging revealing ang suot niya. Napapikit na lamang siya ng mariin at nasapo ang noo. Napatitig nga siya sa hawak niyang hinubad na damit ni Gabriela. Nakakahiya ka talaga, Sheila. Kung ano nung pinagsasabi mo. Sumusobra ng pagiging madaldal mo. Pagsesar mo ni Sheila sa sarili at sabay na pasabunot sa magulo niyang buhok dahil sa iritasyon at hiyang nararamdaman. Nang pumasok na rin sa trabaho si Sheila ay hindi pa rin matanggal sa isip niyang nangyari sa kanila ni Gabriela. Kaya tulala siya ngayon sa kawalan pero pinilig na lamang ang ulo niya dahil kailangan niyang mag-focus sa trabaho. Nako, Ma'am Sheila, ako na po rito. Baka pagalitan pa ako ni Sir Gabriel kung makita niyang nagtatrabaho pa kayo rito. Pigil ni Grace, ang bagong laundry staff ng Hospice Care Serenity. Nang napansin itong kinukuha niyang mga labahan sa trolley para ibahin ang flat sheet at fitted sheet. Ayos lang, Grace. Trabaho ko pa rin naman to. At ano ka ba? Huwag mo nang lagyan ng mamang pangalan ko. Isang trabahante rin naman ako rito at hindi boss mo. Natatawang sad ni Sheila sa katrabaho. Napakamot sa ulo si Grace. Sige, ma'am, Sheila. Hindi na ako magtataka kung bakit na-inlove sa'yo si Sir Gabriel. Dahil ang bait mo pala. Dahil sa pag-ibig niyong dalawa ni Sir, na-realize ko na hindi talaga hadlang ang estado sa buhay ng isang tao. Sana mahanap ko rin ng isang tulad ni Sir Gabriel. Kinikilig pang saad nito sa kanya. Si Sheila naman ay pilit na pangiti na lamang. Paniwalang-paniwala nga ang lahat ng mga empleyado rito na totoong mag-asawa sila ni Gabriela. Pero hindi lingid sa kalaman ng lahat ay isang contract marriage lang palang pagsasama nila. Grace, ako nang magsasampay nito sa labas. Mukhang mainit naman ang panahon ngayon. Wika ni Sheila. Bago pa saan mapunta ang usapan nila, ay agad nang lumabas ng laundry area si Sheila para magsampay ng mga nilabhang puting kumot. Nang nakarating siya sa likod ng building ay sinimulan niyang pagsasampay nang biglang may sumulpot na isang batang pasyente sa harapan niya. Ate Sheila, may playground po ba sa Heaven? Nang narinig ni Sheila ang tanong nito, ay napatigil siya sa ginagawa para balingan ang bata. Lumuhod pa ang isang tuhod niya para mapantayan ito. Hindi ko alam kung meron bang ganun sa Heaven. Pero ang alam ko lamang ay wala ka nang mararamdamang lungkot at sakit dahil
kapayapaan ang sasalubong sa'yo. Nakangiting sambit ni Sheila sa bata. Pero teka, bakit mo naman naitanong yan, Mayumi? Takang tanong niya. Gusto ko po kasing sabihin kina Mommy at Daddy na wag po silang mag-alala at malungkot kapag nawala na po ako dahil mag-i-enjoy naman po ako sa heaven dahil may playground doon. Sasakay po ako sa swing at mag-slide ron. Inosenteng sambit ni Mayumi nang nakangiti. Si Mayumi 7 taong gulang, isa sa pinakabatang pasyente sa Hospice Care Serenity na may terminal illness at bilang na lang ang mga araw. Pero makikita mo sa batang pagiging masiyahin sa kabila ng pinagdadaanan nito. Napangiti si Sheila sa sinabi ng bata pero hindi niya maiwasang malungkot dahil napamahal na rin sa kanya ito. Marahang hinawakan niyang isang kamay ng bata. Ate Sheila, pwede po bang mag-request? Tanong ni Mayumi. Oo naman, sige. Anong ire-request mo mula kay Ate Sheila? Pwede po bang pumunta tayo sa zoo? Gusto ko po kasing makabanding kayo kahit isang araw lang. Matagal ko na rin po kasing gustong makapunta sa zoo. Magpapaalam naman po ako kay Mommy at Daddy. Masiglang sambit ni Mayumi. Napangiti naman si Sheila sa request ng bata at may biglang naisip. Oh sige ba, pupunta tayo sa zoo ngayong araw. Pero ayos lang ba kung may kasama pa tayong isa? Nakangiting tugon ni Sheila na ikinasaya naman ni Mayumi at nag-okay sign pa ito sa kanya. Kaya naman pagsapit ng 3:00 ng hapon ay dumating na rin sila sa pinakamalapit na zoo. Sinama nga ni Sheila si Gabriel dahil baka kapag naging malapit ito sa mga pasyente ay mabago ang isip nito sa planong ipa-demolish ang Hospice Care Serenity kapag natapos ang 1-year contract marriage nila. Kayo na lang ang pumasok sa loob. Hihintayin ko na lang kayo rito sa parking lot. Saad ni Gabriel sa kanila. Ayaw mo bang mag-enjoy? Maraming mga hayop sa loob. Baling ni Sheila. Hindi na. Dito na lang ako. Ate Sheila, ang KJ naman po ng asawa niyo. Natatakot po yata siya na baka halikan siya ng unggoy. Natatawang sambit ni Mayumi, kaya't napatawa na rin siya pero si Gabriel ay napailing na lamang sa kanilang dalawa. Bakit naman ako matatakot sa halik ng unggoy? Matapang namang sinabi ni Gabriel nang nakataas pa ang 2 kilay. Ayun naman pala, hindi ka pala takot mahal, kaya sumama ka na sa amin ni Mayumi pumasok sa loob ng zoo. Tara na! Paghihigit ni Sheila sa braso ni Gabriel, kaya wala itong nagawa kundi ang sumama sa kanila. Unang nadaanan nga nila yung mga unggoy, kaya't natigil muna sila para pagmasdan ang mga ito. Ate Sheila, Kuya Gabriel, ang cute po nilang kumain ng saging. Natatawang sambit ni Mayumi. Napangiti naman si Sheila nang nakitang nag-i-enjoy ang bata. Pero ang katabi niya sa kabilang side na si Gabriel ay parang poste. Hindi na nga gumagalaw, hindi pa ngumingiti. Kaya ilang sandali lamang ay may naisip siyang gawin. Tara, magpa-picture tayo sa unggoy. Saad ni Sheila kaya't hinigit niya ang mga braso nito kung saan may nagkukumpulang mga tao upang magpa-picture sa unggoy. Nang nakalapit sila rito ay may isang staff naman ang nag-assist para ito ang kumuha ng picture. Unang nagpa-picture si Mayumi na masayang yumakap pa sa unggoy. Sumunod naman si Sheila na nakipag-appear pa sa unggoy bago kunan ng picture. Mukhang masiyahin at friendly naman ang unggoy kaya enjoy na enjoy sila. Oh mahal, ikaw naman. Baling ni Sheila kay Gabriel. Wag na, dito lang. Bago pa natapos ni Gabriel ang sasabihin, ay agad nang nahigit ni Sheila ang isang braso niya. Pinaupo nga siya nito katabi ng unggoy. Bago nakunan ng picture si Gabriel kasama ang unggoy, ay napatawa na lamang si Sheila at Mayumi nang makita ang unggoy na mismo ang yumakap kay Gabriel. Pero nagulat pa sila nang halikan nito ang kaliwang pisngi ni Gabriel. Pati si Gabriel ay nagulat din sa ginawa ng unggoy. Kuya Gabriel, na-love at first sight po yata sa inyo yung unggoy. Natatawang sinabi ni Mayumi, kaya't napatawa na rin si Sheila. Pati ang ilang mga tao sa paligid nila ay napatawa na rin.
Mahal, ngumiti ka naman dyan. Sabi mo kanina hindi ka matatakot kung halikan ka ng unggoy. Panunukso ni Sheila. Pero si Gabriel ay parang gusto niyang umalis sa tabi ng unggoy. Paulit-ulit pa nga nitong hinahalikan ng kaliwang pisngi niya habang nakapulupot pa ang dalawang kamay nito sa leeg niya. Si Sheila at Mayumi naman ay tawang-tawa sa reaksyon niya. Nang nakuna na rin sa wakas ng picture ay akala nila pakakawalan na ng unggoy si Gabriela. Pero nagulat pa sila nang halongkatin nito bigla ang buhok ni Gabriela para maghanap ng kuto. Walang tigil naman ang mga tawa ni Sheila at Mayumi. Hindi yata titigil ang unggoy hanggat hindi ito nakakahanap ng kuto sa buhok ni Gabriela. Matapos nga ang masayang moments nila sa unggoy ay sunod naman nilang pinuntahan ang mga ahas para magpa-picture. Hindi pa nga naimasmasan si Gabriel sa naging karanasan sa unggoy kanina, pero nasundan naman agad ng ahas. Mahal, ayusin mo naman ang pagkakabuhat sa ahas. Para ka namang naiihi dyan sa takot. Huwag kang mag-alala, mabait ang ahas na to. Tingnan mo si Mayumi, nakangiti pa sa kamera habang nakahawak sa ahas. Natatawang bumaling pa si Sheila sa bata na masayang-masayang nakahawak sa ahas. Sheila, papunta na siya sa leeg ko. Nanginginig pang sambit ni Gabriela. Kasalukuyang buhat nilang tatlo ang isang albino Burmese python, isang ahas na hindi makamandag o nakakalason. Kulay puti ito na may halong dilaw, mahaba at may kalakihan na rin. Nasa gitna nga nila si Mayumi at nasa magkabilang side sila ni Gabriel habang buhat ito. Kuya Gabriel, ngumiti naman po kayo sa camera at mag-finger heart din. Nakangiting baling ng bata kay Gabriela. Pero si Gabriel ay hindi pa rin mapakali dahil panay ang pagapang ng ahas sa leeg niya. Parang gusto na nga niyang umalis at tumakbo pero sa huli, ngumiti na lamang siya at nag-finger heart din sa camera kahit ihing-ihi na siya sa takot. Nang natapos silang magbanding sa ahas, ay marami pa nga silang napuntahan ng mga hayop katulad ng zebra, tiger, lion at marami pang iba. Pero ang huling pinuntahan nila ay mga kabayo. Ate Sheila, Kuya Gabriel, gusto ko pong maranasan ng horseback riding. Excited na baling ni Mayumi sa kanila. Sige ba? Nakangiting tugon ni Sheila sa bata. Mahal, marunong ka bang mga bayo? Nakangiting baling naman niya kay Gabriela. Parang nasanay na siyang tawagin itong mahal kahit isang pagpapanggap lang naman ang kanilang relasyon. Oo, alam ko. Meron kaming malawak na lupain sa probinsya, kaya sanay na akong mga bayo. Sagot ni Gabriel nang nagkatinginan sila. Okay, tara. Hindi tayo aalis sa zona ito hanggat hindi nararanasan ni Mayumi ang horseback riding. Kaya ilang sandali lamang ay nagpa-assist muna sila sa isang staff para pumili ng kabayo na pinakaligtas at madaling sakyan. Nang nakapili na rin sila ng kabayo, ay unang sumampa si Gabriel at sumunod si Mayumi. Enjoy at mag-ingat kayo! Sigaw ni Sheila nang sinimulan na ring patakbuhin ni Gabriel ang kabayo. Kumaway pa nga si Mayumi sa kanya kaya't napangiti siya. Makita lang niyang masaya si Mayumi ay masaya na rin siya. Subalit makalipas lamang ng 10 minuto ay nakabalik agad ang dalawa. Nag-enjoy ka ba, Mayumi? Nakangiting tanong niya sa bata nang inalalayan ito ni Gabriel makababa. Opo, Ate Sheila. Ang saya po ng horseback riding. Naglibot-libot po kami ni Kuya Gabriel sa buong farm ng zoo. Kaya subukan niyo na rin po. Masayang tugon ng bata sa kanya. Nako, ayos lang Mayumi. Pagtatanggi ni Sheila pero sa totoo lang ay takot siyang sumakay ng kabayo dahil baka mahulog na lang siya bigla. Takot yatang sumakay ng kabayo ang Ate Sheila mo, Mayumi. Panunukso ni Gabriel nang nakataas pa ang 2 kilay. Natatakot? Bakit naman ako matatakot? Pagdidepensa ni Sheila kahit kinakabahan siyang sumakay ng kabayo. Magsasalita pa sana siya pero nagulat na lamang siya nang binuhat siya ni Gabriel at pinasakay sa kabayo. Agad din namang sumampa sa likod niya si Gabriel. Parang may kuryente pang dumaloy sa sistema niya nang naramdaman ng matipunong dibdib nito sa likod niya. Sir, ibaba mo na lang ako. Baka bigla na lang akong mahulog mamaya. Bulong na sigaw ni Sheila.
Napabuga ng tawa si Gabriel mula sa likod niya. Don't worry, hindi ko hahayaang mangyari yun sa'yo. Baritonong bulong ni Gabriel. Dahil sa binulong nito sa kanya, ay bahagyang kumalma ang sistema niya. Pero napaigtad lamang siya nang hawakan ni Gabriel ang dalawang kamay niya. Parang nag-init pag biglang magkabilang pisngi niya sa simpleng physical contact nila. Hawakan mo to. Sambit nito at hinawakan nga niyang tali. Akala niya, bibitaw na ni Gabriel ang kamay niya pero nanatili ito roon hanggang sa tinapik nito ang likod ng kabayo kaya nagsimula na rin itong tumakbo. Imbis na kabahan si Sheila na baka mahulog siya ibang kabang nararamdaman niya ngayon. Kinakabahan nga siya dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa ni Gabriel. Pero imbis na yun ang pansinin niya, ay tinuon na lamang niyang pansin sa mga magagandang tanawing na dadaanan nila. Kaya hindi niya naiwasang mapangiti hanggang hinila ni Gabriel ang lubid ng kabayo para mapabagal ang takbo nito nang napansing malapit na rin sila na makabalik. Nang nakabalik din sila ay unang bumaba ng kabayo si Gabriel at nang bababa na rin sana siya ay bahagyang nagulat pa siya nang buhatin siya ni Gabriela. Nang tuluyang nakababa siya ay nagtama pa ang kanilang mga mata na nagdulot ng pagwawala ng puso niya at ang dalawang kamay ni Gabriel ay nanatili pa rin sa bewang niya. Salamat. Sambit ni Sheila sa nauutal na boses. Magsasalita na rin sana si Gabriel pero bigla na lang lumapit si Mayumi sa kanila. Tara po, pakainin naman po natin si Nova. Masayang bungad ni Mayumi sa kanila. Tinutukoy nga nito ang kabayong sinakyan nila. Ilang sandali lamang ay hinayaan na nga nilang si Mayumi ang magpakain ng damo sa kabayo dahil parang close na agad ang dalawa. Hindi namang naiwasang mapangiti ni Sheila at Gabriel habang pinagmamasdan si Mayumi na aliw sa pagpapakain ng damo sa kabayo. Ate Sheila, Kuya Gabriel, maraming salamat po dahil sinamahan niyo po ako rito sa zoo. Nag-enjoy po ako ng sobra. Sana po may zoo rin sa heaven. Nakangiting sambit ni Mayumi nang lumapit ito sa kanila. Tapos na nga nitong pakainin ng kabayo. Natouch naman si Sheila sa sinabi ng bata. Pinigilan niya pa na huwag umiyak. Walang anuman Mayumi, makita lang kitang masaya, sapat na sa akin. Puno ng emosyong sambit ni Sheila at hinawakan pang isang kamay ng bata. Kuya Gabriel, maraming salamat din po pala dahil sa hospice care serenity niyo. Nakilala ko po si Ate Sheila at nai-enjoy ko pong pananatili ko doon kasama ang mga magulang ko. Masayang baling naman ang bata kay Gabriela. Si Gabriel naman ay bahagyang napabaling sandali kay Sheila bago ibinalik ang pansin sa bata. Mayumi, masaya rin ako na nag-i-enjoy ka sa pananatili mo roon. Kung may gusto ka pang puntahan, sabihin mo lang sa amin ang Ate Sheila mo dahil sasamahan ka namin. Nakangiting sambit ni Gabriel sa bata at marahang hinaplos ang suot nitong bonnet sa ulo dahil sa kondisyon. Sige po Kuya Gabriel, mag-iisip pa po ako kung saan tayo susunod na pupunta. Masiglang tugon ng bata kay Gabriela. Nang nagkatinginan si Gabriel at Sheila, ay napangiti na lamang sila sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw ay napapansin ni Sheila ang halos araw-araw na ring pagbisita ni Gabriel sa Hospice Care Serenity. Minsan, nadadatnan niya pa itong nakikipag-usap at tawanan sa ibang pasyente. Isang araw, nahuli pa nga niya itong sumasali sa pagtataya sa pa-color game ni Aling Puring, kaya tawang-tawa naman siya. Oh sir, bakit nandito po kayo? Kumusta ang pagtataya niyo sa color game? Malaki na po bang napanalunan niyo? Nakangiting baling ni Sheila kay Gabriel nang sumulpot ito sa tabi niya. Masaya, naubos na ngang 1,000 kong pera kanina. Natatawa at napapailing na sad ni Gabriel habang nakasandal ito sa likod ng pintuan nang nakakrus pang magkabilang braso. Nagulat naman si Sheila sa narinig kaya't napatigil siya sa pagpasok ng mga labahan sa washing machine. Ano? Naubos ang 1,000 niyo, sir? At tawang-tawa pa kayo dyan natalo kayo. Hindi makapaniwalang tanong ni Sheila pero sa huli, napatawa rin siya. Kasalukuyang nasa laundry area nga siya para magtrabaho.
Mag-isa siya ngayon dahil day off ng katrabaho niyang si Grace. Kumain ka na ba? Pag-iiba ng usapan ni Gabriela. Hindi pa sir. Tatapusin ko lang po ito bago ako magtanghalian. Tugon ni Sheila, pero bahagyang nagulat lamang siya nang lumapit si Gabriel sa kanya. Tulungan na kita para matapos ka na agad at para sabay na tayong kumain. Naku sir, ayos lang. Mauna na po kayong kumain, baka nagugutom na po kayo. Pigil ni Sheila sa gustong mangyari nito. Sheila, asawa kita. Ano na lang ang iisipin ng mga tao rito kung makita nilang hindi tayo sabay kumain? Hindi naman agad nakapagsalita si Sheila dahil sa narinig mula kay Gabriela. Pero dinaan na lamang niya ito sa tawa bago nagsalita. Sir, ayos lang. Hindi naman nila malalaman kung nagsabay ba tayong kumain o hindi. Kaya mauna na po kayo. Baka nagugutom na po kayo eh. Saad ni Sheila. Pero natigil lamang ang pag-uusap nilang dalawa ni Gabriel nang biglang may pumasok na isang matandang babaeng pasyente sa loob ng laundry area. Excuse me, iha, iho. Pasensya na kung naabala ko ang lambingan yung dalawa. Pero gusto ko lang sanang magtanong kung saan ang pupunta sa amusement park mula rito. Tanong ni Lola Flora sa kanila. Si Lola Flora ay isa rin sa mga pasyente sa hospice care. 70 taong gulang na rin ito. Pero kahit may katandaan na, ay parang bagets lang ito kung kumilos at manamit. Pansin nga ni Sheila na nakabihis ito ngayon. 2 ponytail sa magkabilang dulo ng buhok at nakasuot pa ng jumper outfit. Amusement park? Bakit po Lola Flora? Huwag niyo po sabihin na may bala kayong pumunta ron. Takang tanong ni Sheila sa matanda. Oo, iha. Gusto ko kasing maranasan ang pagsakay ng roller coaster. Sabi kasi ng doktor sa akin noon, may 3 buwan na lang daw akong natitira. Kaya susulitin ko na ang mga natitirang araw ko rito sa mundo. Nakangiting tugon ng matanda sa kanya. O di kaya'y pwede niyo ba akong samahang pumunta sa amusement park? Pakiusap pa ng matanda. Si Sheila naman ay hindi nagdalawang isip. Aba, okay na okay po sa akin Lola Flora. Gusto ko rin pong maranasan sumakay ng roller coaster. Excited pang sinabi niya na ikinangiti ng matanda. Ikaw, iho, gusto mo rin bang sumama sa amin? Nakangiting baling ng matanda kay Gabriel. Si Gabriel naman ay nagdalawang isip pa kung sasama ba siya dahil takot nga siya sa mga rides. Pero bago pa siya makatanggi, ay inunahan na siya ni Sheilang magsalita. Siyempre naman po Lola Flora, sasama rin po ang asawa ko. Hindi ba mahal? Nakangiting baling ni Sheila kay Gabriel nang nakapulupot pa ang isang kamay niya sa kanang braso nito. Masayang napatango naman ang matanda sa kanila. O sige, punta tayo mamayang hapon ha, pagkatapos ng trabaho niyo. Excited pang ang sinabi ni Lola Flora. Kaya naman pagsapit ng 3:00 ay nagpaalam muna si Lola Flora kay Doc Gina at pinayagan naman siya nito dahil kasama naman si Sheila at Gabriela. Pagdating nilang 3 sa amusement park ay hindi naiwasang mapangiti ni Sheila nang nakitang masayang mukha ni Lola Flora. Pero nang nababaling siya kay Gabriel ay parang pinagpapawisan agad ito kahit hindi pa sila sumasakay ng roller coaster. Sir, huwag kang matakot. Isipin mo na lang na huling araw mo na ngayon sa mundo kaya mag-enjoy ka lang. Nakangiting bulong ni Sheila na ikinalunok naman ang laway ni Gabriela. Nasa harapan nga sila ngayon ng nakakatakot na roller coaster. Hindi ako natatakot, Sheila. Mainit ang panahon kaya pinagpapawisan ako. Palusot ni Gabriel kahit gusto na nitong umatras. O Eddie, tara! Lola Flora, tara na po! Sumakay na po tayo sa roller coaster. Excited na baling ni Sheila sa matanda. Teka lang, iho. Nasira yata ang makeup ko dahil sa init ng araw ngayon kaya magre-retouch lang ako saglit. Dapat maganda ako bago sumakay ng roller coaster. Sambit ni Lola Flora sa kanila at sabay binuksan ang maliit na shoulder bag nito para kunin ang makeup kit sa loob. Iba ka talaga Lola Flora, always ready. Natatawang said ni Sheila sa matanda.
Siyempre naman, iha. Dapat handa tayo palagi. Pakihawak nga itong maliit na salamin ko, iha. Maglalagay lang ako ng lipstick sandali. Iho, hawakan mo nga itong makeup kit ko. Baling naman ang matanda kay Gabriela. Nag-retouch nga muna sandali ng makeup si Lola Flora. Pagkatapos maglagay ng lipstick sa labi ay sinunod naman ito ang pag-aayos sa kilay gamit ang eyebrow pencil dahil napansin itong hindi pala pantay ang dalawang kilay niya. At panghuli, naglagay ito ng powder sa muka. Iha, iho, maganda na ba ako? Nakangiting baling ni Lola Flora sa kanila na nag-beautiful eyes pa at nag-pouty lips. Hindi naman naiwasang mapatawa ni Sheila at Gabriel dahil sa kakyutan ni Lola Flora. Opo, Lola Flora. Mas gumanda palalo kayo ngayon. Saad ni Gabriel sa matanda. Aba, Lola Flora, mas naging bata tuloy kayong tignan at ang galing niyo po palang mag-makeup. Masayang pagpuri ni Sheila sa matanda at sabay nag-thumbs up pa sa harapan nito. Maraming salamat, iha, iho. O siya, tara na. Sumakay na tayo sa roller coaster habang fresh pang makeup ko. Excited na sinabi ng matanda. Nang nasa roller coaster na rin sila ay sa unahan pa umupo si Lola Flora. Para mas exciting daw habang nasa likod naman ito, umupo si Sheila at Gabriela. This is it! Magsisimula na rin tayo! Masayang wika ni Sheila. Pero ang katabi niyang si Gabriela ay hindi mapakali sa kinauupuan. Todo na nga rin ang pawis nito sa noo. Sheila, hindi ko yata makakaya to. Mas mabuti nang bumaba. Bago pa natapos na Gabriel ang sasabihin ay bigla na nga lang bumaba ang roller coaster, kaya't napasigaw na lamang siya sa gulat at takot. Si Sheila naman ay napasigaw ng malakas dahil sa sobrang saya sa pakiramdam, habang si Lola Flora naman ay tahimik lang at nakangiti. Nilalanghap ang hangin nang nakataas pa ang dalawang kamay sa ere. Nang napansin ni Sheila ang takot sa mukha ni Gabriel, ay hinawakan niyang isang kamay nito, kaya't napabaling ito sa kanya. Kung takot kang tumingin sa harapan, tumingin ka lang sa akin! Natatawang sigaw ni Sheila kay Gabriela. Kaya sa buong pagbaba at pagtaas ng roller coaster, ay nakatingin lang si Gabriel kay Sheila, kaya kumalma rin ang sistema niya. Imbis na matakot siya ay nakangiti siya habang nakatingin kay Sheila na masaya at nag-i-enjoy. Grabe! Sobrang saya! Parang gusto ko siyang ulitin sa susunod. Napapaos na sad ni Sheila nang natapos ang pagsakay nila sa roller coaster. Sobrang saya nga, iha! Worth it ang pag-retouch ko ng makeup sa mukha ko! Nakangiting baling ni Lola Flora sa kanya. Ikaw, iho, nag-enjoy ka ba? Opo, Lola Flora. Nag-enjoy din po ako. Nakangiting sagot ni Gabriela. Sa una, takot na takot pa siya pero sa huli, na-enjoy din naman niya dahil kay Sheila. Ilang sandali lamang ay naisipan pa ni Lola Flora na mag-selfie silang tatlo at ang background ay ang sinakyan nilang roller coaster kanina. Iha, iho, wacky face tayo ha! Question pa ng matanda sa kanila habang hawak nito ang cellphone. Kasabay nga ng pag-click ni Lola Flora sa camera ay ang pag-wacky face nilang tatlo. Oh, kayong dalawa naman ang kukunan ko ng picture. Wika ni Lola Flora at bahagyang umatras pa para kunan sila ng picture. Si Sheila at Gabriel naman ay hindi alam kung ano ang gagawin kaya't nagtabi na lang silang dalawa pero may distansya pa sa pagitan nila. Iha, iho, parang hindi naman kayo mag-asawa. Lagyan nyo ng lambing ang posisyon nyong dalawa. Napapakamot sa ulong sad ng matanda sa kanila. Nang narinig yun ni Sheila ay lumapit siya ng konti kay Gabriel. Pero nagulat na lamang siya nang hapitin nito ang bewang niya. Sir, anong ginagawa niyo? Gulat pang tanong ni Sheila. Nilalagyan ng lambing ang posisyon nating dalawa. Kibit balikat na sagot ni Gabriela. Pansin ni Sheila na wala ng distansya sa pagitan nila dahil sobrang dikit ng katawan nila sa isa't isa. Nakahawak pa nga rin ng isang kamay nito sa bewang niya. Kanina hindi siya kinakabahan sa pagsakay ng roller coaster. Pero ngayong magkadikit lang ang katawan nila ni Gabriel,
parang sasabog ng puso niya sa sobrang kabado. Iha, ikis mo sa pisngi ang asawa mo para mas sweet kayong tingnan. Kinikilig pang suwestyon ng matanda na ikinagulat naman ni Sheila at Gabriela. Sir, paano na yan? Kung hindi ko gagawin baka magtaka si Lola Flora sa relasyon natin. Bulong na baling niya kay Gabriela. Then just do it, Sheila. Sambit naman ni Gabriel sa kanya. Ayos lang sa inyo sir na halikan ko kayo sa pisngi? Hindi pa makapaniwalang tanong ni Sheila. Bahagyang napatawas si Gabriel sa naging reaksyon niya. Oo, ayos lang Sheila. Nang narinig yun ni Sheila ay napalunok siya ng laway. Pati ang pamumula ng magkabilang pisngi niya ay ramdam na rin niya. Pero nang sumenyas na rin si Lola Flora na kukunan na rin sila ng picture ay walang nagawa si Sheila, kundi ang halikan ng kaliwang pisngi ni Gabriel. Ganyan nga! Bagay nga talaga kayo sa isa't isa, iha-iho. Nakangiting sambit ng matanda nang lumapit na rin ito sa kanila para ipakitang nakuhang picture nilang dalawa. Si Sheila naman ay dinaan na lamang sa ngiti ang sinabi ni Lola Flora dahil ramdam pa rin niyang pamumula sa magkabilang pisngi niya. Habang si Gabriel, kahit isang mabilisang halik lang naman sa pisngi ang ginawa ni Sheila, ay halos hindi pa ito makagalaw sa kinatatayuan. Nga pala, dahil sinamahan niyo ko rito sa amusement park, may ibibigay ako sa inyo. Dagdag pa ni Lola Flora. Nang narinig yun ni Sheila at Gabriel, ay kuryoso pa silang napatingin sa matanda nang may kinuha ito sa loob ng maliit na shoulder bag. May kinuha nga itong dalawang handmade bracelet at isinuot ito sa pulso nila. Wow! Ang ganda naman po nito Lola Flora. Kayo lang po bang gumawa nito? Nakangiting baling ni Sheila sa matanda. Oo iha, libangan kong paggawa ng mga bracelet. Ang galing nyo naman pong gumawa ng bracelet Lola Flora. Maraming salamat po rito. Saad naman ni Gabriel sa matanda. Walang anuman iho at maraming salamat din sa inyong dalawa dahil naranasan ko na ring sumakay ng roller coaster. Bago pa maubos ang oras ko rito sa mundo, pinasaya niyo akong sobra kaya hindi ko makakalimutan ng masayang araw na ito. Puno ng sinseridad na sambit ni Lola Flora na ikinangiti naman nilang dalawa. Sobrang saya rin ni Sheila ngayong araw dahil may isang pasyente na naman ang napasaya nila. Gagawin niyang lahat matupad lang ang huling hiling ng mga ito. Dahil kay Lola Flora, ay naalala rin tuloy ni Sheila ang Lola Susan niya sa probinsya. Ang nagpalaki sa kanya kasamang dalawa pa niyang kapatid dahil bata pa lang sila'y maagang pumanaw na ang mga magulang nila dahil sa sakit na pneumonia. Lola Susan, kumusta na po kayo? Sambit ni Sheila sa kabilang linya. Sheila, apo, mabutit na patawag ka. Heto, ayos lang naman kami rito. Nag-aaral ng mabuting mga kapatid mo. Tugon naman ng Lola Susan niya kaya't napangiti siya. Kasalukuyang nasa rooftop siya ng malaking bahay nila ni Gabriel at nakaupo sa isang mahabang upuan habang nakatingala sa kalangitang tanawang buwan at mga bituin. Pagkatapos nilang mamasyal at mag-enjoy sa amusement park kanina, ay inihatid nila si Lola Flora sa hospice care bago sila umuwi sa bahay nila. Ikaw iha, kumusta ka na? Miss ka na rin ng mga kapatid mo. Ayos lang po ako rito la at pasensya na rin po kung hindi ko pa maibibigay ang magandang buhay na pinangako ko sa inyo noon. Humina ang boses ni Sheila sa huling sinabi. Napabuntong hininga ang lola niya sa kabilang linya bago nagsalita. Apo, makita ko lang kayong masaya at malusog ay sapat na sa akin. Alam ko namang ginagawa mo ang lahat para mabigyan mo rin ng magandang kinabukasan ng mga kapatid mo. Pero sana, huwag mo rin kakalimutan ang sarili mo. Palagi mong tatandaan na mahal ka namin. Puno ng damdaming tugon ng Lola Susan niya. Nang natapos ang pag-uusap nila sa cellphone ng lola niya, ay hindi naiwasang mapaluha ni Sheila. Kaya agad naman niya itong pinahira ng biglang may umupo sa tabi niya
kaya't napalingon siya rito. Sir, bakit po kayo nandito? Akala ko po natutulog na kayo sa kwarto niyo. Sambit ni Sheila nang makita si Gabriela. Tuloy pa nga rin ang paglandas ng mga luha niya. Pero hindi niya inaasahan ang maririnig mula kay Gabriela. Gusto mo bang yakapin kita? Marahang tanong nito sa kanya. Dahil sa narinig ni Sheila, ay hindi niya alam kung bakit mas lalong bumuhos tuloy ang mga luha niya at bahagyang napatango. Agad naman siyang niyakap ni Gabriela at marahang hinagod pa ang likod niya. Minsan talaga, isang mahigpit lang na yakap ay sapat na para mapawi ang lungkot ng isang tao. Pasensya na sir, nababasa ako ng puting t-shirt niyo ngayon dahil sa mga luhat sipon ko. Naiiyak na sambit ni Sheila. Bahagyang napatawa si Gabriel sa sinabi niya. It's fine, Sheila. Akala ko nga hindi ka marunong umiyak dahil palagi lang kitang nakikitang nakangiti. Pagbibiro ni Gabriel kahit napatawa pa siya sa gitna ng pagluha. Hindi ko lang talaga maiwasang maging emosyonal, sir. Dahil naisip ko lang na tumatanda na pala ang lola ko pero hindi ko pa siya nabibigyan ng magandang buhay. Gusto ko pang bumawi sa kanya. Sambit ni Sheila habang nakasubsob pa rin ang mukha sa dibdib ni Gabriela. Marahang hinagod ulit nito ang likod niya. Sheila, lahat ng bagay may tamang oras. Nakikita ko naman kung gaano ka kabait at kasipag na tao. Kaya maaabot mo rin ang pinapangarap mo para sa lola mo. Maniwala ka lang sa sarili mo. Saad ni Gabriela. Subalit si Sheila ay napagod yata sa kakaiyak at sa pag-i-enjoy nila kanina sa amusement park. Kaya sa hindi sinasadya ay nakatulog siya sa dibdib ni Gabriela. Nang napansin naman yun ni Gabriel ay napatawa at napailing na lamang ito. Sheila, hindi ko alam kung may nagsabi na ba nito sa'yo. Pero gusto ko lang sabihin na hanga ako sa'yo. Dahil sa kabila ng pinagdadaanan mo, ay may mabuti kang puso para gawin ang lahat mapasaya lang ang mga taong nasa paligid mo. Puno ng sinseridad na sambit ni Gabriela at marahang hinalikan ng noo ni Sheila. Binuhat na nga rin niya ito gamit ang magkabilang braso niya upang dalhin sa kwarto nito para makatulog ng maayos. Sa pagdaan ng mga araw ay mas nakilala na rin nila ang isa't isa. Sa araw-araw na magkasama sila sa loob ng isang malaking bahay at kahit sa hospice care serenity na palagi silang nagkikita, ay may nabubuo na ring malalim na samahan sa kanilang dalawa. Sheila, ang sweet talaga ng asawa mo. Palagi kang hinahatid at sinusundo. Araw-araw pang nagpapadala ng pagkain para sa'yo. Ang swerte mo talaga kay Sir Gabriel. Sambit ni Thea sa kanya. Si Thea ay isa rin sa mga pasyente sa hospice care at naging malapit na kaibigan ni Sheila. 26 na taong gulang din ito, kaya magkaedad lang sila pero maaga itong nakapag-asawa. Napangiti si Sheila sa narinig kahit isang kasunduan lang naman ang pag-aasawa nila. Pero kahit nagpapanggap lang sila ay sinungaling siya kung hindi niya aaminin sa sarili na kinikilig siya sa mga simpleng act of service na binibigay ni Gabriel sa kanya. Ikaw din naman, Thea, ang swerte mo rin sa asawa mo dahil nandyan siya palagi para mahalin at alagaan ka. Nakangiting sambit naman ni Sheila sa kaibigan. Kasalukuyang nasa isang room siya ng isang pasyente na si Thea. Break time naman siya sa trabaho kaya dumaan muna siya rito para kamustahin ito. Ngayon, naintindihan ko na, Sheila, kung bakit maaga kaming nagkakilala at nagpakasal ng asawa ko. Dahil konting oras lang palang meron ako. Pero ang kinalulungkot ko ay hindi ko na matutupad ang pinangako ko sa kanya nang kinasal kami. Ang tumanda kaming magkasama. Puno ng lungkot na sinabi ng kaibigan niya. Marahang hinawakan naman ni Sheila ang isang kamay nito. Pero, Thea, puno naman ng saya at pagmamahal ang pagsasama niyong dalawa ng asawa mo kahit sa maikling panahon. Mahinahong paliwanag ni Sheila kaya bahagyang napangiti ang kaibigan niya kahit bakas ang lungkot sa mga mata nito. Sheila, pwede mo ba kaming matulungan?
Matagal na kasi naming plano ng asawa kong magkaroon ng isang camping date. Kaya kahit yun lang ay matupad ko. O hindi kaya sumama na rin kayo ni Sir Gabriel para double date na rin. Nakangiting suggestion pa ni Thea sa kanya. Si Sheila naman ay hindi nagdalawang isip na tulungan ng kaibigan na mangyaring inaasam itong camping date. Nang niyaya niya si Gabriel ay hindi niya inaasahan na papayag agad ito. Kaya naman pagsapit ng gabi ay bumiyahe nga sila gamit ang kotse ni Gabriel para pumunta sa pinakamalapit at safe na campground na kung saan pwede nilang gawin ang camping date. Pagkarating nila roon ay agad silang nag-set up ng 2 tent. Nagdala rin sila ng pagkain at barbecuehan. Nang handa na rin ang mga pagkain nila, ay sinimulan na rin nila ang pagsasalo-salo. Nagkwentuhan pa sila na puno ng saya at katatawanan. Sheila, maraming salamat sa inyo ni Sir Gabriel dahil tinulungan niyo kami ng asawa ko na mangyari tong camping date. Baling ni Thea kay Sheila. Walang anuman, Thea. Masaya akong natulungan namin kayo kahit sa simpleng paraan. Tugon ni Sheila at marahang hinawakan pang isang kamay ng kaibigan. Nasa isang upuan nga sila ngayon habang kumakain ng inihaw na liempo, habang ang mga asawa nila ay abala sa pag-iihaw ng bangus. Nang nakabalik na rin ang mga ito sa mesa nila dala ang ilang pagkain ay biglang nagsalita si Sheila nang may naisip. Maganda rin sana kung may bonfire tayo. Suwestyon niya. Magandang idea nga yan, Sheila, pero kailangan natin ng mga kahoy. Tugon ni Thea sa kanya. Kami na ang bahala ng asawa ko sa paghahanap ng mga kahoy, kaya maiwan na muna namin kayo. Nakangiting baling ni Sheila sa mag-asawa. Agad naman niyang hinablot ang isang kamay ni Gabriel para simulan na rin nila ang paghahanap ng mga kahoy. Nang makalayo-layo na rin sila ay nagsalita siya. Hayaan na muna nating makapagbanding silang dalawa. Sambit ni Sheila habang pinagmamasdan mula sa malayo ang kaibigan at ang asawa nito na masayang nag-uusap habang kumakain. Pero si Gabriel ay nakatitig lamang sa kanya. Ang swerte naman ng kaibigan mo. Swerte? Bakit mo naman nasabi? Natatawang baling ni Sheila nang narinig niyang sinabi ni Gabriela. Dahil may isang kaibigan siya na, kagaya mo, nagagawin ng lahat matupad lang ang hiling nito. Sagot ni Gabriel sa kanya. Napangiti si Sheila. Gagawin nga niya ang lahat para sa kaibigan. Tara na, sir. Maghanap na tayo ng mga kahoy para sa bonfire mamaya. Saad ni Sheila. Tinuloy na nga nila ang paglalakad habang may hawak na flashlight. Napapalibutan nga sila ng mga puno at ilang sandali lamang ay may ilang kahoy na rin silang napupulot. Pero nagulat lamang si Sheila nang biglang napahawak si Gabriel sa braso niya. Sir, ayos ka lang? Bakit parang takot ka dyan? Huwag kang mag-alala, walang pag-alagalang multo rito. Natatawang sinabi ni Sheila. Sheila, naririnig mo yun? Parang may papalapit sa atin. Mas mabuti nang bumalik na tayo baka kung ano pang mabangis na hayop yun. Saad ni Gabriel sa nanginginig na boses. May naririnig pa nga silang ingay at kaluskos. Baka isang palaka lang yun, sir. Saad naman ni Sheila. Palaka? Seryoso ka, Sheila? Hindi tumatakbo ang palaka sa ganong kaliksi at bilis. Pagtatama ni Gabriel. Anong gusto mong sabihin ko? Na isang baboy raw mo yun? Napapailing na usal ni Sheila nang biglang nakarinig ulit sila ng ingay na mabilis ang pagtakbo. At papalapit nga ito sa pwesto nila. Bago pa makapagsalita ulit si Sheila, ay nagulat lamang siya nang biglang tumakbo si Gabriela papalayo dahil sa takot na baka isa itong mabangis na hayop. Nabitawan na nga rin ito ang mga napulot na kahoy kanina. Pero nang napansin ni Sheila ang pagsulpot ng isang pusa sa tabi niya, ay napatawa at napailing na lamang siya. Sir, huwag ka nang tumakbo. Isang pusa lang pala. Hindi natapos ni Sheila ang sasabihin nang nakita niya mula sa malayo ang biglang pagkahulog ni Gabriel sa bangin. Tumakbo naman agad si Sheila para puntahan si Gabriel. Nang makalapit siya rito, ay napansin niyang hindi gaano kalalim ang bangin,
kaya nawalang pag-aalala niya. Pero hindi niya naiwasang mapatawa ng maalalang naging reaksyon at ang pagtakbo ni Gabriel kanina sa paghahakalang mabangis na hayop yon, isang pusa lang pala. Sir naman, bakit ba kasi tumakbo pa kayo? Isang pusa lang naman yun. Ayan tuloy, nahulog pa kayo sa bangin. Natatawang sinabi ni Sheila nang napahawak na rin sa tiyan pero si Gabriel ay bad trip ang muka. Sheila, pwede bang mamaya ka na tumawa? Tulungan mo muna kaya akong makalis dito sa bangin. Inis na usal ni Gabriela. Subalit si Sheila ay napatawa nga muna bago siya tinulungan. Sir, hawakan mo na lang ng mahigpit ang kamay ko. Sambit ni Sheila habang hinihila ng malakas si Gabriel hanggang sa nakalis nga ito sa bangin dahil sa buong puwersa niya. Pero sa hindi sinasadyay napahiga pa si Sheila sa lupa at si Gabriel naman ay pumaibabaw sa kanya. Parehas nga silang nagulat at konting lapit pa ni Gabriel ay mahahalikan na nito ang labi niya. Subalit bago pa may mangyari bigla na lang sumulpot ang pusa sa tabi nila kaya napabaling sila rito. Umalis na nga rin si Gabriel sa ibabaw niya para matulungan siyang makatayo. Mingming, bakit ba kasi tumatakbo ka kanina ng mabilis? Tinakot mo tuloy si Sir. Natatawang baling ni Sheila sa pusa at marahang kinarga niya ito. Mukhang cute at mabait ang pusa. Naligaw yata ito sa magubat na lugar. Si Gabriel naman ay napailing nang nilamang isang pusa lang pala ito. Sir, tara, bumalik na po tayo. May mga kahoy naman din tayong nakuha. Pulutin na lang natin ng mga nabitawan niyo kanina. Aniyaya ni Sheila habang karga pa rin ng pusa. Mauuna na sana siya sa paglalakad pero napahinto siya ng hawakan ni Gabriel ang isang braso niya. Mamaya na tayo bumalik, Sheila. Hayaan na lang muna natin na mag-enjoy ang kaibigan mo at ang asawa nito. Pigil ni Gabriel sa kanya. Pumayag naman si Sheila dahil yun naman din ang gusto niya. Pero gusto nga rin niyang makasama muna sandali si Gabriel na silang dalawa lang bago sila bumalik doon. Manhid siya kung hindi niya aaminin sa sarili na unti-unti na ngang nahuhulog ang loob niya kay Gabriela sa mga araw na magkasama sila. Nakaupo sila ngayon sa isang malaking bato habang nakatingala sa kalangitan. Tanawang maliwanag na buwan at ang nagniningning na mga bituin. Mahimbing naman ang pagkakatulog ng pusa sa mga hita ni Sheila. Anong narealize mo? Bahagyang baling niya kay Gabriel kaya't napalingon ito sa kanya. Na-realize? Saan? Anong na-realize mo tungkol sa mga pasyente sa Hospice Care Serenity? Naging malapit ka na rin sa kanila. Mas lalo na kay Mayumi at Lola Flora. Nakangiting sambit ni Sheila. Napatingala nga muna si Gabriel sa kalangitan ng ilang segundo bago ibinalik ang tingin nito sa kanya. Limitado ang buhay ng isang tao, Sheila. At sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan nila ngayon, ay pinapahalaga nila ang bawat oras at panahon na kasama nilang mga taong mahal nila sa buhay. Sagot ni Gabriel sa naging tanong niya at ramdam din niyang sinseridad sa boses nito. Kaya hanggat maaari, bigyan din natin ng saya at pagmamahal ang mga taong mahalaga sa atin dahil hindi natin hawak ang oras. Hindi tayo pwedeng bumalik sa nakaraan, kaya pahalagahan natin ang kasalukuyan. Nakangiting sambit naman ni Sheila. Kaya ikaw, sir, anong plano mo kapag natapos na ang 1-year contract marriage natin? Dagdag pang tanong ni Sheila. Napagdesisyonan kong hindi ko na itutuloy ang pag-demolish ng building. Nang narinig yun ni Sheila, ay labis ang kinatuwa niya. Hindi pa nga niya napigilan ng mapayakap kay Gabriela. Wala na pong bawian yan, sir, ha? Matutuwa po si Mayumi, Lola Flora, at ang ibang mga pasyente at lahat ng empleyado ron kapag nalaman nila to. Masayang sinabi pa ni Sheila nang kumawala sa pagkakayakap kay Gabriela. Bahagyang napatawa naman si Gabriel at marahang hinawakan pang isang kamay niya. At katulad ng sinabi mo kanina, nabigyan natin ng saya at pagmamahal ang mga taong mahalaga sa atin.
Hayaan mong iparamdam ko yun sa'yo, Sheila. Buong boses na pagbitaw ng mga salita ni Gabriel. Nang narinig yun ni Sheila, ay natahimik siya. Parang naiihi pa siya ngayon dahil sa sobrang kilig na nararamdaman. Bumilis pa biglang pagtibok ng puso niya nang napansin ang dahan-dahang paglapit ng mukha ni Gabriel sa kanya at bumaba pa ang tingin nito sa labi niya. Si Sheila naman ay hindi alam kung anong gagawin, kaya't napapikit na lamang siya hanggang sa naramdaman niyang malambot na labi ni Gabriel sa labi niya. Pero bago pa lumalim ang simpleng halikan nila, ay naputol na ito nang narinig nilang boses ng pusa. Nang nagkatinginan sila, ay napangiti na lamang sila. Kahit hindi man nila masabi ng direktang nilalaman ng mga puso nila, ay ramdam naman nila ang totoong nararamdaman nila sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw ay napapansin nga ni Sheila na mas lumalalim ang nararamdaman niya kay Gabriela. Tinamaan na nga talaga siya. Sa una, akala niya pa hindi sila magkakasundo pero mali pala siya dahil may mabuting puso pala ito. Pati ang pagiging malasakit ni Gabriel sa mga pasyente ay na-appreciate niya. Happy birthday, Aling Puring! Pagbati ni Gabriel sa matanda. Happy birthday din po, Aling Puring. Sana masaya po kayo ngayon sa kaarawan niyo. Huwag na muna po kayong magpalaro ng color game ngayon dahil magse-celebrate po tayo sa birthday niyo. Natatawang saad naman ni Sheila. Napag-alaman nga ni Sheila at Gabriel na hindi pa nararanasan ni Aling Puring ang pagkakaroon ng pagsasalo-salo sa tuwing kaarawan nito dahil na rin siguro sa kahirapan ng buhay kaya hindi sila nagdalawang isip na maghanda ng mga pagkain. Kaya nagkaroon ng birthday celebration sa Hospice Care Serenity kasama ang mga pasyente at empleyado. Nako, iha, iho, maraming salamat sa inyo. Hindi ko akalain na susurpresahin niyo ako ngayong araw. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Ito ang unang beses na makakaranas ako ng may handa sa kaarawan ko. Puno ng pasasalamat ni Aling Puring sa dalawa nang napapaluha. Kaya naman para maging masayang birthday celebration ni Aling Puring, ay nagkaroon pa ng palaro sa malawak na bakuran pagkatapos ng pagsasalo-salo nila. Para maging masayang kaarawan ni Aling Puring, maglalaro tayo ng Bring Me! Excited na sigaw ni Sheila. Siya nga ang nasa gitna ngayon at may hawak na mic. Naging excited ang lahat sa narinig. Pero syempre, ang mga pasyente na may hina na rin ng mga katawan ay pinili na lamang ang manood at nakitawa. Si Gabriel naman ay napatawa at napailing na lamang sa isang table dahil sa pakulo niya. O sige, magsisimula na tayo. Bring me kilikili na may buhok! Natatawang sigaw ni Sheila. Napansin agad ni Sheila na hinablot ni Grace ang braso ni Steven Sarmiento, isang palliative care physician ng Hospice Care Serenity. Doc Steven, tara na! Huwag ka nang mahiya. Sayang din ang premyo. May buhok naman ang kilikili niyo eh. Paghihigit nga ni Grace sa doktor. Napatawa naman si Sheila dahil sa pagiging competitive ng katrabaho niya sa laundry area na si Grace. Dinamay pa ngang isang nanahimik na binatang doktor. Gagawin mo talagang lahat para manalo ka lang. Napapailing na baling ng doktor kay Grace. At nanalo nga si Grace dahil totoo ngang may buhok ang kilikili ni Doc Steven. Nagtawanan naman ang ilang mga empleyado at pasyente. Para sa pangalawa naman, bring me something color white! Masiglang sigaw ni Sheila pero nagulat lamang siya nang sumulpot agad si Lola Flora sa harapan niya. Iha, eto, something color white! Sambit ni Lola Flora habang nakalahad ang isang puting pustiso sa kamay nito. Napansin nga niya na nawalang isang ngipin nito sa itaas na parte ng ngumiti ang matanda sa harapan niya. Wow, Lola Flora! Ang bilis niyo naman! At dahil dyan, panalo na kayo! Natatawang sad ni Sheila na ikinasaya naman ng matanda. Marahang napatalon-talon pa ito sa saya. At bago magsimula si Sheila sa pangatlo,
ay lumapit si Grace sa kanya para bumulong. Sheila, pwede bang mag-favor? Para sa pangatlo mo, pwede mo bang sabihin naman na bring me your first love? Si Doc Steven kasi ang first love ko. Gusto ko na talagang i-confess ang feelings ko sa kanya ngayon. Kinikilig pang bulong ni Grace sa kanya. Napatawa naman si Sheila at hindi nga siya nagdalawang isip na pumayag sa favor ni Grace. Makinig ang lahat para sa pangatlo. Bring me your first love! Sigaw ni Sheila. Pero hindi pa nga nakakalapit si Grace kay Doc Steven para mahigit ang braso nito, ay naunahan na siya ni Gabriel. Lumapit nga si Gabriel kay Sheila at hinawakan ng isang kamay nito. Oh, sir, mahal, bakit lumapit ka? Kuryosong tanong ni Sheila nang lumapit si Gabriel sa kanya. At hinawakan din ito ang isang kamay niya. Sinunod ko lang ang sinabi mo. Kibit balikat na sagot ni Gabriel at nakangiti pa ito sa harapan niya. Sinunod ang sinabi ko? Sinabi ko lang naman di ba na bring me your first love? Kunot noong tanong ni Sheila pero nang na-realize niyang ibig sabihin nito ay napatakip siya ng bibig. Gulat pa ang itsura. Sir, seryoso ka ba rito? Ako ang first love mo? O part pa rin ba ito ng pagpapanggap natin? Bulong na sambit ni Sheila. Hindi niya pa inaasahan ang smooth na galawan ni Gabriel. Ngunit bago pa siya makarinig ng sagot mula kay Gabriel, ay nagtilian agad ang mga tao sa paligid nila. Pati si Grace ay napatili na rin sa kanila kahit hindi nangyari ang pag-confess nito sa first love. Baka hindi pa ito ang tamang oras niya para umamin. Aba, may nanalo na pala. Iba ka talaga, Sheila. Ikaw talagang first love ng asawa mo. Panunukso pa ni Grace sa kanila. Ate Sheila, Kuya Gabriel, bagay na bagay po talaga kayong dalawa. Sigaw naman ni Mayumi. Iha, iho, hindi na ako magtataka kung first love niyong isa't isa dahil alam kong kayo talagang pinagtagpo ng Diyos. Hangad ko lamang na tumagal ang pagsasama niyo bilang mag-asawa, kasamang mga magiging anak niyo. Puno ng sinseridad, nasaad naman ni Aling Puring sa kanila. Nang narinig ni Sheila at Gabriel ang mga sinabi nito, ay napangiti na lamang sila sa isa't isa. Hindi man narinig ni Sheila mula sa bibig ni Gabriel na siyang first love nito, ay umaasa pa rin siya na sana totoo ang pinaparamdam nito sa kanya, na walang halong pagpapanggap kahit isang kontrata lang naman ang pagsasama nila. Oh, Sheila, bakit ang lungkot ng mukha mo ngayon? Baling ni Grace sa kanya. May iniisip lang. Sambit ni Sheila habang abala sa pagtutupi ng mga tuyong kumot. Kasalukuyang nasa laundry area nga sila para magtrabaho. Pero si Sheila ay malalim ang iniisip at bakas ang lungkot sa muka. E paano ba naman, pagkatapos lang mag-enjoy nila sa karawan ni Aling Puring noong nakaraang linggo, ay parang may nag-iba na kay Gabriela. Ilang araw na nga itong hindi bumibisita sa hospice care. Halos gabi na rin ito umuuwi sa bahay nila at sa tuwing umaga naman ay umaalis agad ito, kaya hindi man lang sila nagkikita o nagkakasalubong. Iniisip nga ni Sheila na baka iniiwasan siya ni Gabriela, pero wala naman siyang ginawang mali para iwasan siya nito. Sheila, ako nang bahala rito. Ikaw nang pumunta sa room ni Mayumi para ibigay tong tuyong kumot na to. Saad ni Grace at napatango na lamang siya. Lumabas si Sheila sa laundry area dalang isang nakatuping kumot para pumunta sa room ni Mayumi. Pumasok nga siya sa loob ng elevator dahil nasa third floor pa ang room ng bata. Pagkabukas ng elevator sa third floor ay bahagyang nagulat lamang si Sheila nang bumungad si Mayumi sa harapan niya. Mayumi, bababa ka na ba para maglaro? Tanong ni Sheila sa bata. Pero imbis na sagutin siya ng bata ay ngumiti lang ito sa kanya at may binigay pang litrato. Isang litrato na kung saan kuha ito noong nag-enjoy sila sa zoo kasama si Gabriela. Happy Valentine's Day po, Ate Sheila. Sana po sa susunod na buhay, maging totoong atin na po kita. At saka po pala, pinapasabi ni Kuya Gabriel na kahit natakot po siya sa ahas, nag-enjoy naman po siya dahil kasama po kayo sa zoo.
Nakangiting sambit ni Mayumi sa kanya. Napangiti si Sheila nang napatitig sa ibinigay na litrato ng bata. Halos nakalimutan niyang Valentine's Day pala ngayon. Magsasalita na rin sana siya pero nang mag-angat siya ng tingin ay kumuhay lang si Mayumi sa kanya bago nasarado ang pintuan ng elevator. Nang makarating siya sa 4th floor ay bumukas ulit ang elevator at bumungad naman sa kanya si Lola Flora. Napakunot noon na lamang siya nang may ibinigay din itong litrato. Isang litrato na kung saan kuha naman ito noong nagpunta sila sa amusement park kasama rin si Gabriel. Happy Valentine's Day, Iha! Pinapasabi pala ng asawa mo na nawala raw ang takot niya habang nasa roller coaster tayo nang nakita niyang masaya at maganda mong muka. Kinikilig pang sinabi ni Lola Flora. Teka lang Lola Flora, ano po bang nangyayari? Nandito po ba si Gabriel? Natatawang tanong ni Sheila sa matanda at bakas ang pagtataka sa muka. Pumunta ka na sa 5th floor, Iha. Nakangiting sad ng matanda sa kanya. Kaya naman ay pumunta siya sa 5th floor kahit naguguluhan siya sa mga nangyayari. Pagkabukas ng elevator sa 5th floor ay bumungad naman sa kanya si Thea. May ibinigay din itong litrato sa kanya. Isang litrato na kuha noong nag-camping sila. Hi Sheila, Happy Hearts Day. Pinapasabi pala ni Sir Gabriel na ayos lang daw kahit mahulog siya sa bangin. Basta, saluhin mo lang daw ang nahuhulog niyang puso. Nakangiting sinabi ni Thea na bahagyang kinagulat naman niya. Hindi na nga siya nakapagsalita pa dahil agad nang naisarado ang pintuan ng elevator. Nang nakarating naman siya sa 6th floor, ay bumungad sa kanya si Aling Puring. Napangiti ulit siya nang may binigay din itong litrato. Isang litrato na kung saan masaya silang lahat na nagsiselebrate sa kaarawan nito. Magkatabi pa nga sila ni Gabriel sa picture. Iha, pinapasabi nga pala ni Gabriel sa'yo na masaya raw siya dahil dumating ka sa buhay niya. Sambit naman ni Aling Puring. Kumunot ulit ang noo ni Sheila. Aling Puring, ano pong meron? Si Gabriel po bang may pakana nito? Nandito po ba siya? Sunod-sunod na tanong niya dito. Nasa 7th floor ang sagot sa mga tanong mo, Iha. Nang nasabi yun ni Aling Puring, ay ang pagsarado ng elevator. Nang nakarating siya sa 7th floor ay ang pagbukas ng elevator. Bumungad niya sa kaniyang rooftop ng building. Pero ang ikinagulat lamang niya ay nang makitang itsura ng rooftop. May red carpet ito at may mga petals pa ng red roses sa gilid. Dagdagan pa ng ilang red candlelights na nagbibigay ng romantic ambience sa paligid. Palubog na rin ang araw kaya naging maganda rin ang tanawin. Subalit ang mas umagaw ng pansin niya ay nang makita si Gabriel sa pinakadulo ng red carpet. Puno ng sayang ngiti nito ngayon na parang hinihintay na lamang ang bride na humakbang papalapit sa kanya. Si Sheila naman ay hindi rin maiwasang mapangiti nang dahan-dahan na ring humahakbang sa red carpet papalapit kay Gabriel. Sir, ano to? Hindi mo lang ako pinansin ng ilang araw may paganto ka na pala? Napapailing ngunit natatawang sad ni Sheila nang nakalapit na rin siya rito. Imbis na sagutin ni Gabriel ang tanong niya, ay may binigay din itong isang litrato sa kanya. Teka, araw ng kasal natin to ah. Sambit ni Sheila nang nagangat siya ng tingin kay Gabriel. Ang kasal nila noon kung saan nagsimula ang contract marriage nila. Sir, anong ibig sabihin ng mga larawan na to? Kuryosong tanong niya. Sheila, gusto kong basahin mong nakasulat sa likod ng mga larawan na yan. Nakangiting sambit ni Gabriel sa kanya. Bahagyang napatawa at napailing na lamang si Sheila bago binaliktad ang mga larawan. Nauna nga niyang basahin ang binigay na picture ni Mayumi at hulingan niya ang kay Gabriela. Habang binabasang nakasulat sa bawat larawan ay ang pagbilis ng pintig ng puso niya. Will you marry me again? And collect memories with me forever? Gulat pang pagbasa ni Sheila sa likod ng mga larawan. Pinagdugtong-dugtong nga ang mga salita sa bawat larawan. Ngunit nang magangat siya ng tingin kay Gabriel,
ay nagulat lamang siya nang lumuhod ang isang tuhod nito sa harapan niya, habang may hawak pang isang nagniningning na singsing sa kamay. Marahang hinawakan pa nito ang isang kamay niya bago nagsalita. Sheila, simula nang dumating ka sa buhay ko at nang nakilala kita ng lubusan, hindi ko inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa'yo. You're my first love, Sheila. Sa'yo ko lang naramdaman to. Hindi ako magsasawang piliin ka araw-araw. Puno ng sinseridad na sinabi ni Gabriel nang hindi binibitawan ng titig sa kanya. Si Sheila, hindi na rin maiwasan ng mapaluha dahil sa mga binitawang salita ni Gabriel. Pero naging mas emosyonal lang siya nang ulitin ito ang nakasulat sa likod ng mga larawan. Sheila, will you marry me again and collect memories with me forever? Buong boses na tanong ni Gabriel sa kanya. Ito pala ang dahilan kung bakit ilang araw hindi sila nagkikita, dahil abala pala ito sa paghahanda sa second wedding nila. Bago pa makasagot si Sheila, ay narinig niyang sigawan at tilian ng ilang mga pasyente at empleyado. Nasa rooftop na rin pala ang mga ito. Napansin niya pa si Grace, Mayumi, Lola Flora, Thea at Aling Puring na masayang nakatingin sa kanila. Narinig pa nga niyang sumigaw si Grace. Sheila, pumayag ka na! Dahil a-attend kami sa kasal niyo. Sayang din ang reception kung hindi kami dadalo. Sigaw nga ni Grace na ikinatawa ng lahat. Pati si Sheila ay napatawa na rin bago binalingan si Gabriel para bitawan ang mga salitang nilalaman ng puso niya. Oo naman, Gabriel. Pumapayag ako. Sa'yo ko lang din naramdaman ang tunay na pag-ibig. Mahalaga ang oras kaya gusto ko ring ibuhos ang oras ko na makasama ka hanggang sa pagtanda. Puno ng emosyong sambit ni Sheila. Nang narinig naman yon ni Gabriel ay nakangiting pinasok niya ang singsing sa isang daliri ni Sheila. Tumayo na rin siya mula sa pagkakaluhod sa semento. Nang magkaharap silang dalawa ay marahang hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Sheila. We will make more memories together. Nakangiting sambit ni Gabriel at marahang hinalikan ang labi ni Sheila na puno ng pananabik at emosyon. Ang pagmamahalan nga nila na nagsimula sa pagkukunwari ay mauuwi rin pala sa tunay na pag-ibig. Hindi pa nila inaasahan na magiging tulay pa ang ilang mga pasyente sa Hospice Care Serenity para makilala nila ng lubusan ng isa't isa patungo sa matatag at malalim na samahan nila sa pagbuo ng isang masayang pamilya. Nang kinasal na nga rin sila sa pangalawang pagkakataon, ay mas naging magandang takbo ng pagsasama nila bilang mag-asawa. Pero bago sila bumuo ng isang miyembro sa pamilya, ay hinayaan muna ni Gabriel si Sheila na maabot ang mga pangarap nito, ang makapagtapos ng pag-aaral at ang matulungan ng pamilya nito sa probinsya. Kaya naman bumalik sa kolehiyo si Sheila para ituloy ang hangad nito na maging isang ganap na nurse dahil may sapat na rin naman siyang naipon na pera sa pagtatrabaho. Kinuha nga niyang nursing degree. Nang nakagraduate siya, ay nag-self-review agad siya at dahil sa sipag at tangking talino, ay naipasa niya ang board exam. Kumuha naman siya ng certification bilang isang Certified Hospice and Palliative Care Nurse sa Philippine Society of Hospice and Palliative Medicine para maging isang ganap na epektibo at mahusay na hospice nurse kapag nagtrabaho na rin siya sa Hospice Care Serenity. Tunay nga na kapag may gusto kang abutin, gagawin mo ang lahat makamit lang ito. Iha, maraming salamat dahil nakikita ko ang dedikasyon mo bilang nurse sa aming mga pasyente. Pasasalamat ni Lola Opelia, isang matandang pasyente sa hospice care. Walang anuman po, Lola Opelia. Mahal ko lang po ang trabaho ko at masaya po akong natutulungan ko po kayo. Nakangiting sambit ni Sheila sa matanda nang natapos niyang i-check ang blood pressure nito. Halos 2 taon na nga siyang nagtatrabaho bilang nurse sa Hospice Care Serenity at lahat ng mga pasyente ay napamahal na rin sa kanya. Kapag mahal mo talaga ang trabaho mo, ay iba talagang nabibigay nito sa pagkatao mo
Parang napaka-fulfillment sa sarili. Kahit papano ay nakaipon na rin siya ng pera kahit natulungan na rin niya sa wakas ang pamilya niya sa probinsya. Ang pangarap din niyang mabigyan ng magandang buhay ang Lola Susan niya ay nangyari rin. Sheila, apo, proud na proud ako sa'yo dahil malayo na rin ang narating mo. Napaayos mo pa ang bahay natin dito sa probinsya. Binigyan mo pa ako ng pangkabuhayan na sari-sari store at bigasan. Ang dalawang kapatid mo naman ay malapit na ring makapagtapos ng pag-aaral dahil sa tulong mo. Kaya maraming salamat sa iyo, apo. Nakangiting sad ni Lola Susan sa kanya. Lola, hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung hindi po dahil sa suporta na ibinigay niyo sa akin. At palagi niyo pong tatandaan na mahal ka po naming mga kapatid ko. Sambit naman ni Sheila sa Lola Susan niya. Bumalik nga ulit siya sa probinsya kasama si Gabriel para kamustahin ang pamilya niya at para na rin makapagbakasyon sila ng ilang araw. Kasalukuyang nasa isang beach resort nga sila para mag-enjoy. Masayang naliligo ang mga kapatid niya sa dagat habang sila ay nasa beachside dining at kumakain pa rin. Iho, sana hindi ka magsawang mahalin ng apo ko. Hindi madali ang buhay mag-asawa, kaya sana'y piliin niyo pa rin ang maging mapag-unawa at intindihin ang isa't isa. Baling ni Lola Susan kay Gabriela. Huwag po kayong mag-alala, Lola Susan, dahil hindi po ako magsasawang mahalin araw-araw ang apo niyo. Mahal na mahal ko po si Sheila. Puno ng sinseridad na sambit ni Gabriel at marahang hinawakan pa ang isang kamay ni Sheila sa ibabaw ng mesa. Nang nagkatinginan pa silang dalawa, ay napangiti na lamang sila sa isa't isa. Ngayong nakamit na rin ni Sheila ang pangarap niya para sa sarili at pangarap niya para sa pamilya, ay handa na nga siyang pasukin ng pagiging isang ina. Kaya makalipas ang 2 taon, ay binayaan na rin sila ng isang mabait at makulit na anak na si Luna. 7 taong gulang na rin ito ngayon. Cute ang muka, maikli ang buhok na may konting bangs, malusog na bata at bibong-bibo. Lumaki nga rin itong matulungin at may malasakit sa kapwa. Merry Christmas po, Lola Ofelia. May regalo po kami para sa inyo. Masayang sambit ni Luna sa matandang pasyente ng Hospice Care Serenity. Nako, maraming salamat at Merry Christmas din sa inyo. Hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng regalo mula sa inyo ngayong Pasko. Nakangiting sinabi ng matanda habang binubuksan ng regalo. Nang makita nga nito ang laman, ay nagulat lamang si Lola Ofelia. Violin! Gulat na baling ng matanda kay Sheila at Gabriel nang malamang isang violin ang laman ng gift wrapper. Napag-alaman po namin na simula bata pa lang po kayo ay gusto niyo nang matutong mag-violin, kaya niregaluhan ka po namin. Nakangiting sambit ni Sheila sa matanda. Ang mahal nito, iha. Pag-aalala ni Lola Flora. Huwag niyo na pong alalahanin ang presyo, Lola Ofelia. Ang makita lang po naming masaya kayo ay sapat na po sa amin. Nakangiting sad naman ni Gabriel nang biglang nagsalita ang anak nila. Lola Ofelia, turuan ko po kayong mag-violin, pero basic pa lang po ang alam ko eh. Masayang sambit ni Luna sa matanda. Nagva-violin lesson nga ang bata kaya may alam ito sa pagpapatugtog ng violin. Napangiti na lamang si Sheila at Gabriel habang pinagmamasdan ng anak nila na tinuturuan si Lola Ofelia ng basic sa pagba-violin. Lumabas muna sila sandali para maiwan ang dalawa sa loob ng room. Naisipan nga nilang i-celebrate ang Pasko sa Hospice Care Serenity at magbigay ng simpleng regalo sa mga pasyente. Naniniwala rin sila ng kabutihan ay isa sa mga pundasyon para magkaroon ng isang matibay na pagsasama at pagmamahalan. Ilang sandali lamang ay napahinto sila sa paglalakad sa hallway nang makita nila ang isang bulletin board na kung saan nakadikit ang larawan ng mga pasyente sa mga nagdaang taon. Napangiti silang dalawa nang nakita nilang masasayang mga larawan ni Mayumi, Lola Flora, Thea at Aling Puring.
Kung nasa naman sila ngayon, alam kong nasa tahimik at payapang lugar na rin sila. Nakangiting sambit ni Sheila. Marahang hinawakan ni Gabriel ang isang kamay niya. Malaya na rin sila sa paghihirap at alam kong malaki ang pasasalamat nila sa'yo dahil tinupad mo ang mga huling hiling nila, mahal. Baling naman ni Gabriel sa kanya. At malaki rin ang pasasalamat namin sa'yo ng anak natin dahil ginagawa mo pa rin ang lahat kahit minsan napapagod ka na. Araw-araw mong pinaparamdam sa amin kung gaano mo kami kamahal ng anak mo. Dagdag pa ni Gabriela. Napangiti si Sheila sa narinig mula sa asawa. Mahal, nagpapasalamat din kami sa'yo dahil hindi mo kami pinapabayaan. Nandyan ka palagi para sa amin at alam kong ginagawa mo pa rin ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya natin. Kaya ang swerte namin sa'yo. Puno ng sinseridad na sambit ni Sheila sa asawa. Natigil lamang ang pag-uusap nila nang sumulpot ang anak nila. Mami, Daddy, may regalo din po ako sa inyo. Masayang sambit ni Luna sa kanila. Regalo? Ang sweet naman ng anak namin. Nakangiting sad ni Gabriel nang tinanggap ang regalong bigay ng anak nila. Mahal, buksan na natin agad. Ano kayang regalo ng anak natin? Excited na sambit naman ni Sheila. Nang buksan nila ang regalo, ay namangha na lamang sila at gumuhit ang ngiti sa mga labi nila. Photo album? Masayang baling ni Sheila sa anak. Opo, Mami. Nalaman ko pong mahilig kayong mag-collect ng mga pictures ni Daddy kaya't niisipan ko pong regaluhan po kayo ng photo album. Tinulungan po ako ni Yaya Rita na makagawa po ng photo album. Puno ng sayang paliwanag ng anak nila. Maraming salamat, anak. Sobrang na-appreciate namin ang daddy mo ang pagbigay mo ng regalo sa amin. Saad ni Sheila sa anak at marahang hinaplos ang mahabang buhok nito. Sweetheart, maraming salamat din. Ang swerte namin ng mami mo dahil ikaw ang naging anak namin. Sobrang sweet at ang bait mo, anak. Palagi mong tatandaan na mahal ka namin ng mami mo. Madamdaming sinabi naman ni Gabriel sa anak. Mami, Daddy, tingnan niyo na po ang photo album. Excited na sambit ng anak nila. Nang nagkatinginan si Gabriel at Sheila, ay napangiti na lamang sila sa isa't isa bago tiningnan ang ibinigay na regalo ng anak nila na isang photo album. Ang pagmamahalan nga nila ay parang photo album na kung saan sa bawat pahina ng mga larawan ay nagpapakita ng mga masasayang alaala. Mga alaalang hindi nila makakalimutan. Dumaan man ang maraming taon, mananatili pa rin sa puso at isipan ng mga alaalang pinagsamahan ni Sheila at Gabriel. Subalit ang mga alaalang yon ay hindi na nila maaaring maulit pa dahil hindi na naibabalik ang nakaraan. At life is short, ika nga ng iba. Kaya si Sheila at Gabriel, pinapahalaga nila ang bawat sandali na kasamang nag-iisang anak nila. Hindi man may babalik ang nakaraan, pero ang mga alaala nila ay sumisimbolo ng tunay at tapat na pagmamahalan. Hinding-hindi nga rin nila makakalimutan ang samahan na nabuo nila kasamang ilang mga pasyente sa Hospice Care Serenity na naging parte ng buhay nila. Higit sa lahat, pagdating ng bagong taon ay panibagong alaala ang mabubuo nila bilang isang pamilya. Mga alaala na puno ng saya at inspirasyon patungo sa makabuluhang kinabukasan. Ang kwentong ito ay pagpapaalala na ang pagmamalasakit sa kapwa ay isang uri ng kayamanang hindi matutumbasan ng pera. Kapag tayo tumutulong ng bukal sa puso, kahit sa pinakamaliit na paraan, nagsisimula tayong bumuo ng mundong mas magaan at mas makatao. Ang pagtupad ng pangarap ay hindi isang tuwid na landas. Ito'y puno ng liko, balakid at kabiguan. Ngunit sa bawat pagkakadapa, ang ating malasakit sa sarili at sa iba ang siyang nagbibigay sa atin ng dahilan para bumangon at magpatuloy. Dahil sa bawat pangarap na natupad at sa bawat pusong ating napagaan, mas nagiging makabuluhan ang ating tagumpay.
Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.